Biglang tumilatak ang mga gulong ng maleta sa marmol na sahig at nagising ako sa aking pagkamanhid. Nagmadali akong ibinaba ang ulo, pinunas ng malakas ang basang tela sa makintab na sahig, sinisikap kong burahin ang huling mapungay na mantsa. Ana, anong ginagawa mo diyan? Parang langaw na inantok. Tumalab ang matulis na boses ni Tita Rosario, ang aking biyenang babae, mula sa sala. Hindi ko nangahas itaas ang ulo, bumubulong lang ako ng sagot. Ang likod ko sa murang blusa ay basang-basa na sa pawis, halo-halo sa amoy ng matapang na panghugas na sinadying binibili niya lalo para sa akin. Sa buong malaking mansyon sa eksklusibong subdivision ng Quezon City ay amoy mahal na pabango mula Paris, at doon lamang sa lugar ko ay humihinga ang nakakainis na amoy ng kemikal. Magmadali ka na. Naplantsahan mo na ba ang damit namin ni Victor? Nakaayos na ba ang mga maleta sa bungad? Tanong niya. Magmadali ka. Magmadali ka. Naplantsahan mo na ba ang maleta sa bungad? Opo, naplantsahan ko na lahat. Nasa bungad na rin ang mga maleta, sagot ko sa nanginginig na boses. Hindi ako nanginginig sa takot, pawis na pawis lang ako. 2 gabi akong hindi natulog para ihanda ang lahat para sa 3 linggong European vacation ng pamilya ng aking asawa. Ako, si Anastasia na tinatawag nilang Ana, nagtapos ng economics sa UP Diliman ng may Latin honors. Ngayon ay wala nang pinagkaiba sa libreng kasambahay sa bahay kung saan dapat ay ako ang magiging amo. 3 taon na ang nakalipas nang maging ipinagmamalaki ng buong angkan namin sa Batangas ang diploma na hawak ko. 2 taon na ang nakalipas nang makilala ko si Victor, ang kaisa-isang anak ng tagapangulo ng lupon ng Pilipinas Likas Resources Corporation. Maganda siya, elegante, at nanlililigaw. Ng buong puso nagbibigay ng mga imported na rosas at nagaanyaya ng mga romantikong hapunan sa rooftop restaurants sa BGC. Ako, isang simpleng dalaga mula probinsya, ay nabingi sa ningning at sa mga pangako ng kahanga-hangang pag-ibig. Sa araw na pumasok ako sa bahay na ito bilang manugang, naisip ko na naging Cinderella na ako. Ngunit mabilis kong nalaman na kapag bumabato ng hating gabi ang orasan, hindi na ako nagiging Cinderella, nagiging alilang babae. Si Tita Rosario, ang aking biyenang babae, galit na galit sa akin mula sa unang tingin. Hindi niya kailanman tatanggapin ang isang manugang mula sa kanyang bilog, walang kilala, walang pinagmulan. Sa mga kamag-anak ay nagkukuwento siya na inagaw ko ang kanyang anak sa pamamagitan ng mga lumang kulam. At si Victor, ang asawang minsan ko pang minahal, naging marupok na anak lalaki na laging nasa ilalim ng thumb ng kanyang ina. Sa pagpili sa pagitan ng ina at asawa, palagi siyang pinipili ang ina. Ang mga pangako niyang ipaglaban at ibigin ako ay nawala parang bula ng sabon pagkatapos ng honeymoon. Tapusin mo na ang sahig. Pagkatapos ay pisilin mo sa akin ng 2 baso ng orange juice walang asukal at makita mong Sicilian ang mga dalandan, hindi yung Turkish. Nangangati ang lalamunan ko sa Turkish. Pinukol niya ako ng tingin, matalim na parang kutsilyo, at lumiko. Ang buntot ng kanyang sutlang damit mula sa sikat na designer ay gumalaw sa sahig, parang nangungutya sa aking kupas na abong delantal. Ibinigay sa akin ang delantal na iyon niya sa unang araw pagkatapos ng kasal para raw hindi ko madumihan ang damit sa kusina, at sa loob ng 3 taon halos hindi ko na ito naalis. Pumunta ako sa kusina, nararamdaman ang sakit ng aking mga pulso. Kagabi, pinlantsahan ko ang 5 malitatang puno ng branded na damit ni Tita Rosario at Victor. Ang aking mga kamay, ang mga daliring dating nagtatampisaw sa klabyatura ng piano, ay lumago na ngayon mula sa paglalaba, pagluluto at patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga kemikal. Tumingin ako sa mahal na juice extractor. Gusto ng biyenang babae ko ng sariwang kinatas na juice, ngunit iniuutos sa akin na gumamit ng makina dahil nasusuklam siya sa aking maruming kamay. Kinuha ko ang mga dalandan mula sa ref, maingat na pinalis ang balat, hiniwa, biglang bumuhos ang luha mula sa aking mga mata. Hindi ko mapigilan. Naalala ko ang aking mga magulang sa Batangas.
Sa tingin nila ay nabubuhay ako ng parang sa kwento. Sa bawat tawag, halos hindi ko mapigilan ang pag-iyak at nagsisinungaling na masaya ako na minamahal ako ng biyenan ko. Hindi ko nangahasing sabihin ang katotohanan. Nahihiya ako. Ang summa cum laude na hindi makayanan ang sarili niyang maliit na pamilya. Ang naabot na dalaga na hayaang tapakan ang kanyang dangal. Hoy, namamatay ka na ba dyan? Sumisigaw muli si Tita Rosario. Nagmadali akong pinunas ang luha at dinala ang baso ng juice. Nakaupo si Victor sa sofa, nakaukit sa teleponyo. Nang makita niya ako, hindi man lang itinaas ang ulo. Buo ang katawan niya sa branded na damit, handa na para sa business class na lipad. Inilagay ko ang baso sa mesa, sadyang gumawa ng kaunting ingay. Victor, handa na ba kayong dalawa ni Mama? Nagbungad-bungad siya bilang sagot, hindi pa rin inuangat ang mata mula sa screen. Pakikipag-usap sa asawa mo pagdating mo, huwag muna ngayon, putol ni Tita Rosario. Pakinggan mo ngayon ako. Habang 3 linggo kaming wala, alagaan mo ng maayos ang biyenan mong lalaki. Binanggit niya si Tatay Ernesto, ang aking biyenan. Kumuyom ang puso ko. Si Tatay Ernesto, ang tagapangulo ng lupon ng Pilipinas Likas Resources Corporation, minsan ay makapangyarihang tao na namamahala ng bilyon-bilyon sa merkado, 10 taon na ngayong nakaratay sa higaan. Isang kakilakilabot na aksidente sa sasakyan ang nag-alis ng kakayahan niyang kumilos at magsalita. Sinasabi ng mga doktor na nasa vegetative state siya, ganap na umaasa sa tulong ng iba. Ang ama ng iyong asawa ay bumababa ng higit sa dati, patuloy ni Tita Rosario sa tono ng isang nagkakawanggawa. Nag-upa ako ng part-time na caregiver, ngunit ikaw pa rin ang manugang, ang pangunahing tagapag-alaga. Ikaw mismo ang magpapakain sa kanya ng lugaw, magpapalit ng lampin, magmamasa. Kung may mangyari sa kanya, tinutukan niya ng daliri ang aking noo. Huwag mong asahang mabubuhay ng maayos sa bahay na ito. Ibinaba ko ang ulo. Opo, naiintindihan ko. Siyempre naiintindihan ko. Sa loob ng 3 taon ito na ang pangunahing trabaho ko, nasanay na ako sa amoy ng gamot, nasanay na akong maglinis, nasanay na akong mag-usap ng mag-isa sa isang taong hindi sumasagot. Minsan kinaawaan ko siya, ngunit karamihan sa panahon, kinaawaan ko ang aking sarili. Nakatali ang buhay ko sa isang paralitikong tao, sa isang bahay, kung saan ako ay dayuhan. Mabuti na iyon, ngumisi si Tita Rosario at lumingon sa anak. Ang boses niya ay biglang naging matamis na parang pulot. Anak ko, masaya dapat ang bakasyon. Kung may bag, relo na gusto mo, sabihin mo lang sa Mama. Bilhin ng Mama. Alam ko Mama. Ngumiti si Victor. Sa wakas ay inalis ang tingin sa telepono. Ang pinakamabuti kang ina sa mundo. Mahigpit silang nagyakap. Nakatayo ako sa tabi nila, parang anino, parang bagay na wala sa lugar. Nagbigay si Victor sa akin ng mabilis, walang lambing ng tingin. Ana, ingat ka ha, sabi niya bilang formalidad. Pagbalik ko, dala akong pasalubong, mapait kong natawa sa sarili. Ang pinakamagandang regalo na maibigay niya sa akin ay kalayaan. Sa labas ng rehas ay narinig ang turotot ng sasakyan. Naghihintay na ang kotse para sa kanila. Kinuha ni Tita Rosario si Victor sa braso. Lumabas sila sa pintuan nang hindi man lang lumingon. Bumalong ang malakas na pintuan ng mansyon. Unti-unting nawala ang tunog ng makina. Sa malaking mansyon, natira na lamang ako sa aking abong delantal at ang lalaking itinuturing na gulay sa pangalawang palapag. Nakatayo ako nang hindi gumagalaw sa gitna ng maluho ngunit malamig na sala, malalim akong huminga. 3 linggo. Mayroon akong hindi bababa sa 3 linggo nang hindi marinig ang pag-iyak, nang hindi makita ang mapagmataas na mukha ni Tita Rosario. Binunot ko ang delantal mula sa aking katawan at itinapon sa sulok. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman kong makakahingas na ako ng malaya. Umakyat ako sa pangalawang palapag, pumasok sa pinakamalaking silid tulugan, ang silid na dapat sana ay sa akin at kay Victor. Bumagsak ako sa king size na higaan,
na hindi ko pa naidlip kahit minsan. Sinabi ko sa sarili ko na magpapahinga muna ng kaunti. Pagkatapos ay gagawin ko ang aking trabaho, maghugas, magpalit ng lampin at pakainin ang biyenan ko. Ang katahimikan sa mansyon ay nakakatakot. Ito ay hindi kapayapaan, kundi kumukulo na kawalan. Ang tiktak ng antigo na floor clock sa sala ay naging lakas ng lakas, parang binibilang ang mga oras ng aking buhay. Nakatulog ako. Sa wakas ay dinala ng pagod mula sa ilang gabi ng hindi pagtulog. Nang magising ako, gabi na sa labas. Napalukso ako, kabog ng kabog ang puso. Hala, nalaktawan ko ang oras ng hapunan ng biyenan ko. Nagulumihanan, tumakbo ako sa kusina. Ang lugaw na niluto sa sabaw ng mga halamang gamot ay handa na. Inihanda ito ng caregiver sa hapon. Kailangan ko lang itong initin. Nagmamadali ako, nanginginig ang kamay at paa. Paano kung tatawag si Tita Rosario sa video call para mag-check? Nag-install siya ng mga kamera sa buong bahay, maliban sa kwarto ni Tatay Ernesto dahil sa privacy ng pasyente at sa mga banyo. Wala na siya rito, ngunit wala rin namang nawala ang kanyang kontrol. Binuhos ko ang lugaw sa plato, maingat na inilagay sa tray kasama ang mainit na tubig at mga gamot. Dinala ko ang tray sa pangalawang palapag, sa kwarto sa dulo ng pasilyo. Ito ang silid ni Tatay Ernesto. Lagi itong may banayad na amoy ng mga halamang gamot at ng tiyak na musty na hangin ng kwarto ng pasyenteng nakaratay. Itinulak ko ang pinto. Ilaw lamang ng nightlight ang nagliwanag sa loob, binibigyan ng dilaw kahel na kulay ang lahat. Sapat na ang mahinang ilaw para makita ang payat na katawan ng aking biyenan, nakahandusay ng walang kibo sa mahal na medikal na higaan. Magandang gabi, Tatay Ernesto. Pasensya na, medyo nahuli ako ngayong gabi sa hapunan. Umalis na sina Tita Rosario at Victor. Palagi akong nakikipag-usap sa kanya. Sinabi ng mga doktor na kahit sa vegetative state ay maaaring nananatili ang pandinig at maaaring makatulong ang pakikipag-usap sa pasyente. Ngunit sa loob ng 3 taon, ang sagot lamang ay katahimikan. Inilagay ko ang tray sa bedside table at sa sanay na galaw ay itinaas ang kanyang ulo, inilagay ang unan ng mas mataas. Si Tatay Ernesto ay payat, nakatago ang mga pisngi, natatabunan ng balat ang mga buto, mahigpit na nakapikit ang mga mata. Kinuha ko ang isang kutsara ng lugaw, humihip para palamig, at maingat na iniabot sa kanyang bibig. Kumulo ang lugaw sa sulok ng labi. Matyagang pinunasan ko ng napkin at iniabot muli ang susunod na kutsara. Ganyan lumipas ang kalahating oras na bawasan ng 2/3 ang plato. Binigyan ko siya ng gamot at muli ko ibinaba ang unan. Kasunod ay ang pagpapalit ng lampin at ang mga gawain sa kalinisan. Ginagawa ko ang lahat tulad ng isang makina. Nanigas na ang aking mga pakiramdam. Wala na akong nahihiyang nararamdaman o nasusuklam. Naramdaman ko lamang ang walang katapusang kapaitan para sa aking kapalaran. Ako, Anastasia, nagtapos sa UP Diliman, minsan ay nagtatanghal ng mga papel sa harap ng daan-daang estudyante, ngayon ay yumuyuko ng husto, nililinis ang dumi ng aking biyenan. Habang pinapalitan ko ang kumot, biglang napansin kong kumibo ang kanyang pulso. Tumigil ako, kinuskos ang mata. Marahil ay ilusyon, dahil sa mahinang ilaw, dahil sa pagod. Nagpatuloy ako sa trabaho, ngunit pagkatapos ay nakita ko itong muli napaklinaw. Ang mga daliri ni Tatay Ernesto ay nagkumot at pagkatapos ay nagbukas. Napakahinay, ngunit ito ay talagang kilos. Nag-alab ang puso ko ng mabilis. Tatay Ernesto, tumawag ako sa nanginginig na boses. Naririnig niyo ba ako? Kuminibo ba kayo? Wala. Nakahandusay pa rin siya ng ganon, mahigpit na nakapikit ang mga mata, dahan-dahan ang humihinga. Ilang segundo akong natulala. Marahil ay nag-uunlad na siya, nagliwanag sa loob ko ang munting pag-asa. Kung magising siya, siya ang tagapangulo ng Lupon. Makikita niya kung paano tinatrato ang kanyang manugang. Poprotektahan niya ako. Hindi na mangangahas si Tita Rosario na alugin ako. Ngunit ang pag-asa ay nawala kasing bilis ng pagpukaw nito. 10 taon,
Ang pinakamahuhusay na doktor sa Pilipinas at sa ibayong dagat ay nagwiwisik-wisik ng mga kamay. Sinabi nila na ang kanyang utak ay masyadong nakapinsala, walang tsansa ng pagbawi. Ang kilos na iyon ay malamang ay isang walang kamalayan na pulikat lamang ng kalamnan. Huminga ako ng malalim. Inayos ang kumot sa kanya. Magandang gabi. Aalis na ako. Inayos ko ang lugar. Dinala ang mga pinggan sa kusina. Pagkatapos hugasan ng lahat, bumalik ako sa aking maliit na kwartong malapit sa hagdanan silid para sa mga kasambahay. Nandoon nang bumagsak gumalaw. Gusto ko lang bumagsak sa higaan. Ngunit nang mahipo ng aking ulo ang unan, tumunog ang telepono. Si Tita Rosario. Napalukso ako at nagmadaling sumagot. Alo, Nay. Bakit ganoon katagal bago sumago? Anong ginagawa mo? Bakit ang tagal sumagot? Humahagod siya mula sa kabilang dulo kahit nasa Paris International Airport na siya. Napakain mo na ba si tatay? Opo, kakain ko lang. Matutulog na sana ako. Matutulog na. Nagngalit siya. 10:00 ng gabi. Matutulog ka na. Akala mo umalis na ako at makakarelax ka na. Pumunta ka na sa sala. I-on mo ang camera, makikita ko. Nginuya ko ang ngipin. Opo. Pumunta ako sa sala, sinindihan ang maliwanag na ilaw at tumayo sa harap ng kamera na naka-install sa sulok sa ilalim ng kisame. Sige, nakikita kita. At alalahanin mo, tatawagan at tsetsekahan kita ng 5 beses sa isang araw sa anumang oras. Kung magpapahinga ka, pagbalik ko, ikaw ang mananagot. Opo, Nay. Mag-enjoy po kayo. Binaba niya ang telepono. Nakatayo ako sa gitna ng sala, tinitingnan ang pulang tuldok ng kamera. Naramdaman ko na parang hayop sa kulungan. Bumalik ako sa kwarto. Ngayon ay alam kong hindi makakatulog. Ang pagod sa katawan ay nagbigay daan sa pagod sa isip. Naupo ako, niyakap ang tuhod, at lumingap sa labas ng bintana sa gabi na langit sa Quezon City ay walang bituin. Isang abong talukbong lamang, katulad ng aking buhay. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nakatayo roon hanggang sa narinig ko ang tunog, banayad na pag-click. Hindi katulad ng hangin, katulad ng tunog ng pintong nagbubukas. Nagtago hininga ako. Sa mansyon na ito ay magandang soundproofing, ngunit sa hating gabi kahit ang pinakamaliit na ingay ay naririnig ng malinaw. Ang pag-click ay tila nang galing sa pangalawang palapag. Kumuyom ang aking puso. Sa buong mansyon, bukod sa akin, ang biyenan ko lang ang nandoon. Umalis na ang part-time na caregiver sa 5:00 ng hapon at ang hardinero ay nakatira sa maliit na bahay sa malapit sa rehas. Magnanakaw. Tinapal ko ang bibig para hindi sumigaw. Ang mansyon ay nasa eksklusibong subdivision na may mahigpit na seguridad, ngunit walang ganap na perpektong proteksyon. Tiyak na binantayan ng mga magnanakaw at alam nilang umalis na ang buong pamilya. Ako lamang ang natira. Nanginig ako ng tulad ng dahon sa hangin. Anong gagawin ko? Tumawag sa pulisya. Ang telepono ko ay nasa bedside table. Kung tatawagan ko, maririnig ba ako ng mga magnanakaw? Dahan-dahan akong bumaba sa higaan, sinisikap na huwag gumawa ng ingay. Malamig ang sahig. Lumakad ako patungo sa pinto, at isa pang tunog. Sa pagkakataong ito, mga yapak napakagaan, ngunit yapak ito, talagang natakot na ako. Ang biyenan ko ay paralitiko. Sino ang naglalakad sa pangalawang palapag? Hindi pwede. Marahil ay narinig ko lang ito mula sa labas o gumagalaw ang bahay. Sinubukan kong panatilihin ang sarili, ngunit malamig pa rin ang pawis sa aking likod. Idinikit ko ang tainga sa pinto, naghintay ng huminga. 5 minuto ang lumipas. 10 minuto. Wala. Huminga ng maluwag. Ana, takutin mo na ang sarili mo hanggang mamatay. Sinabi ko sa sarili. Imahinasyon mo lang iyan. Bumalik ako sa higaan, nagplanong ilak ang pinto at subukang matulog. Ngunit nang lumiko ako, narinig ko ang tunog ng tubig. Tunog ng umaagos na tubig mula sa shower, mula sa banyo sa pangalawang palapag. Sa pagkakataong ito ay hindi posibleng magkamali. Ang tunog ng agos ng tubig ay napaklinaw
at sa pangalawang palapag ay 3 silid lamang. Ang sa amin ni Victor, ang sa Tita Rosario at ang sa Tatay Ernesto. Ang aming mga silid at ang silid ng biyenang babae ay nakakalak bago umalis. Naiwan lamang, hindi pwede. Isang baliw, ngunit kakilakilabot na isipan ang pumutok sa aking isipan. Napalukso ako. Ang takot ay napalitan ng hindi mapigilan na usisa. Lumabas ako sa kwarto at tumalon patungong hagdanan. Hindi pa man sinisindihan ang ilaw sa pasilyo, tumakbo ako sa dilim. Tumigil ako sa harap ng pinto ng kwarto ni Tatay Ernesto. Bukas ang pinto ng kaunti. Mula sa loob ay lumabas ang singaw, may amoy ng halamang sabon. Ang mahal na sabong iyon na ginamit ni Tatay Ernesto bago ang aksidente, ang sabong itinatago ni Tita Rosario dahil sa mga gulay, pareho lang kung anong panghugas. Natulala ako. Ang tunog ng tubig sa banyo ay tumigil. Pagkatapos ay narinig ko ang tunog ng tao, isang buntong hininga. Malalim, kasiyasiyang buntong hininga ng lalaking kakatapos lang maligo. Diyos ko, natulak ako pabalik, halos mahulog. Nagbukas ang pinto ng banyo. Mula roon ay lumabas ang mataas na anino ng lalaki. Nakabalot ang mga balakang sa tuwalya. Isa pa nakapatong sa balikat. Pinupunasan ang buhok. Ang mahinang liwanag ng buwan mula sa bintana ay nahulog sa kanyang mukha. Ang mga matang lagi kong nakitang mahigpit na nakapikit ay ngayon ay malawak na bukas at matapang na direktang tumitingin sa akin. Ang katawang napayin hanggang sa buto ay payat pa rin, ngunit tila matatag na at tuwid ang tayog. Ito si Tatay Ernesto, ang aking biyenan, ang taong 10 taon nang itinuturing ng lahat na gulay. Binuka ko ang bibig, ngunit wala akong maibuga. Gusto kong sumigaw, tumakbo, ngunit parang nag-ugat ang paa sa sahig. Si Tatay Ernesto ay tila nagulat din nang makita ako, ngunit isang sandali lang. Mabilis na pinalitan ng takot ang malamig, mapag-araling tingin. Idiniin niya ang hintuturo sa labi. Ipinahiwatig ang katahimikan. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumakad patungo sa aparador. Kinuha ang sutlang bata at isinuot. Lumakad siya tulad ng ganap na malusog na tao. Higit pa rito, lumakad siya ng may dignidad, ng may mapanganib na aura na wala akong nakita kahit kina Victor o Tita Rosario. Nakatayo pa rin ako sa pintuan, tulad ng nakatarak. Ako, nausal ko. Lumingon si Tatay Ernesto sa akin. Ang kanyang tingin ay hindi na ang walang laman na tingin ng pasyente. Ito ang tingin ng tigre. Tinging lamanan-alan na po. Isara mo ang pinto, Ana. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan, matigas, ngunit puno ng autoridad. Ang boses ng isang taong sanay sa pag-utos. Tulad ng robot, sa nanginginig na kamay, ay sinunod ko ang kanyang utos. Hinawakan ko at isinara ang pinto. Ang tuyo na pag-click ng kandado ay nagputol sa lahat ng aking paraan ng pagtakas. Sa gabing iyon, ang buong mundo ko ay nagtuktok paloob. Nakatayo ako ng tulad ng nakatarak. Nanginginig ang tuhod, halos mabuwal na ako. Sa isip ko ay ganap na kawalan. Ito ba ay panaginip o sobra na akong pagod kaya nagkaka-hallucination na? Ang taong nasa vegetative state na 3 taon ko, pinagpalit ng lampin at pinakaing may kutsara, na ang katawan ay napalaman ng balat hanggang buto, ay nakatayo ngayon sa harap ko, puno ng sutlang bata, nagpapalabas ng kapangyarihan. Kayo, Tatay, nausal ko, hindi makapagsalita. Nang tuwid, tuyo ang lalamunan. Tumingin si Tatay Ernesto sa akin. Sa kanyang tingin ay wala na ang karaniwang kawalan. Matalim tulad ng kutsilyo, malamig tulad ng yelo, ngunit sa kailaliman nito ay naroon ang hindi mailarawan na pagod at sakit. Takot ka, hindi ba? Sabi niya. Ang boses niya ay paos, tulad ng isang taong matagal na hindi nagsalita, ngunit puno pa rin ng autoridad. Patawarin mo ako sa pagkakagulo sa iyo. Hindi dapat mo ito makita. Isang hakbang akong umatras, hawak pa rin ang hawakan ng pinto. Handang tumakas sa anumang sandali. Saan ka tatakbo? Tanong niya. Parang nabasa ang aking isipan. Sa ibaba, para sumigaw sa buong mundo
na nabuhay ako? O tatawagan mo yung asam na si Tita Rosario para sabihing hindi pa namatay ang kanyang biktima sa loob ng 10 taon? Hindi, hindi. Nagmamadali akong umiling ang kamay. Nanginginig ang boses sa takot. Narinig ko ang ingay. Sagot ko pagkatapos. Mula sa banyo. Oo, mapait siyang ngumiti. Dito kayo. Lumipas ang lahat ng 10 taon. Nandito rin ang mga pinakamasamang magnanakaw, ang mga may-ari ng bahay na ito. Lumapit siya sa velvet na upuan sa sulok ng kwarto. Ang upuang iyon na iniwan ni Tita Rosario rito, daw ay para siya ay makaupo rito at maaaring manood sa asawa para hindi masyadong umidlip. Umupo ka, Ana. Itinuro niya ang maliit na stool kung saan ako karaniwang nakaupo habang pinapakain ko siya. Hindi ko nangahasing sumuway. Nanginginig. Naupo ako sa dulo, nagkataon ang mga kamay. Hindi ko matinging diretsyo ang kanyang mata. Gaano katagal ka na sa bahay na ito? Biglang tanong niya. Ano? 3 taon at 17 na araw. Sagot ko, nang walang iniisip, bilang ko ang bawat araw na ginugol ko sa bahay na ito. 3 taon at 17 na araw. Bulong niya. Matagal ko nakitang pinagmasdan. Napaluokso ako, nagulat. Pinagmasdan? Kaya naman lagi kayong may malay? Hindi ko kailanman nawalan ng malay, sabi ni Tatay Ernesto. Binibigkas ang bawat salita. Mula ng araw na isinangkot ni Tita Rosario at ang kanyang sinumpa na kapatid ang aksidente para patayin ako, may malay ako. Malay para marinig siyang sabihin sa doktor, bakit pa siya iligtas? Hayaan na siya. Malay para marinig siyang mag-utos sa lahat na sabihing may pinsala ang aking utak at gulay na ako ngayon. Nabuka ang bibig ko sa pagkagulat. Parang may humampas sa dibdib ko. Nagkunwaring patay, puno ng galit ang kanyang boses. Kung nakabawi ako noon, biglang mamamatay ako mula sa isang biglaang komplikasyon. Ang tanging paraan para mabuhay ay ang mamatay tulad ng gusto niya. Diyos ko, buntong hininga ko. Ang katotohanan na ito ay mas nakakatakot kaysa sa anumang pelikula. Hindi ko balak ipahayag sa iyo, patuloy niya. Ngunit ngayon ay narinig ko. Narinig ninyo? Narinig ko ang pag-uusap mo kay Tita Rosario. Narinig ko siyang alugin ka. Iniutos sa iyo na tumayo sa harap ng kamera tulad ng hayop. Narinig ko, pagkatapos mong ibaba ang telepono, tumalon ka sa iyong kwarto at umiyak. Nalito ako. Bobo na bata. Buntong hininga niya. Hindi ka umiyak mula sa takot. Umiyak ka mula sa kahihiyan, mula sa masamang galit na walang magagawa. Ikaw, nagtapos ng Latin Honors sa UP Diliman, napipilitan kang mabuhay sa bahay na ito nang mas masahol pa sa aso. Pumulo na naman ang luha sa aking mga pisngi. Tama siya. Tinamaan niya ang pinakamasakit na bahagi. Narinig kita na umiyak sa lahat ng 3 taon na iyon. Narinig ko siyang sumigaw sa iyo. Narinig ko na ni minsan si Victor ay hindi nangahas na ipagtanggol ang kanyang asawa. Mahigpit niyang hawakan ang armrest ng upuan. 10 taon na akong naghihintay. Akala ko ay kailangan pa akong maghintay. Ngunit ang iyong pagdating at iyong pasensya ay nagpabago ng aking plano. Tumayo siya at lumakad patungo sa kabila ng dingding. Doon ay nakatayo ang malaking libro laman ng aparador hanggang kisame na gawa sa mahogany. Anong balak ninyo? May pagkabahala na tanong ko. Hindi siya sumagot. Kumatok siya sa likod ng isang lumang libro na may pamagat na kasaysayan ng Pilipinas. Isang tuyo na pag-click ang narinig at ang buong seksyon ng aparador ay dahan-dahang gumalaw sa tabi, nagbubunyag ng makapal na asero na pinto. Idiniin ni Tatay Ernesto ang daliri sa isang maliit na fingerprint scanner na nakatago sa gilid. Ang pinto ay umingit at nagbukas. Sa kabila ay kadiliman. Sumunod ka sa akin. Lumingon siya sa akin. Ipapakita ko sa iyo ang katotohanan tungkol sa bahay na ito. Lumulon ako. Alam ko na sa sandaling tuntungan ko ang pintong iyon, ang aking buhay ay hindi na magiging pareho. Nanginginig. Sumunod ako sa aking biyenan.
Ang mabigat na asero na pinto ay may ingay na nagbalik sa likod ko, pinanginginigan ako. Sa loob ay hindi naman pala kasing dilim ng akala ko. Malambot na liwanag mula sa mga built-in na LED lamp ang nagbigay liwanag sa ganap na ibang espasyo. Hindi ito maluho tulad ng natitirang bahay, higit na katulad ito ng control center. Sa pinakamalaking dingding ay nakahanay ang mga monitor, mga 20 piraso na nagpapakita ng larawan mula sa bawat sulok ng mansyon. Sala, kusina, pasilyo, hardin, kahit ang aming silid ni Victor at ang kwarto ni Tita Rosario, ang kanyang sariling silid lamang ang wala, nanginig ang aking likod. Kayo, na-install ninyo ang mga kamera. Si Tita Rosario ang nag-install. Putol niya. Nag-install para bantayan ang mga kasambahay. Bantayan ka. Hindi niya alam na ang kanyang mga kamay mismo ang nagbigay sa akin ng mga mata para bantayan siya. Nag-ikot ang tingin ko sa lugar. Maliit ang silid, ngunit puno ng lahat ng kailangan. Maayos na pinaganda na single bed sa sulok, working table na may modernong computer, maliit na ref at hiwalay na banyo. Mayroon pa ring treadmill at ilang simpleng kagamitan sa ehersisyo. Lahat ng 10 taon, dito kayo nanirahan. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Oo, umupo si Tatay Ernesto sa working chair. Sa araw gulay ako sa medikal na higaan. Nakatahimik doon, tinatanggap ang pagkasuklam ni Tita Rosario, ang kawalang pakialam ni Victor, at ang pag-aalaga mo. Ang bawat kilos mo, ang bawat salitang sinabi mo sa akin, narinig ko lahat, alam ko lahat, ngunit kailangan ko na magkunwari. Binibilhan ko ng gamot para magdulot ng pagkawala ng kalamnan. Natuto akong kontrolin ang paghinga, tibok ng puso, para linlangin ang lahat ng doktor. Gamot, nagbigay siya ng sagot sa aking katanungan bago pa man ito maitanong. Mayroon akong sariling mga tao. Si Domingo, ang aking dating katuwang, ang tanging pinagkakatiwalaan ko. Inaaayos niya ang lahat. Pagkain na tinanggal ko, karamihan sa lugaw na pinakain mo sa akin ay nailalabas ko pagkatapos mong umalis. Gamot na ibinibigay ni Tita Rosario, itinapon ko. Mayroon akong espesyal na tubo na inilabas sa labas para mapatapon ang lahat. Akala niya ay nakukulong niya ako, ngunit sa katotohanan ay nakukulong niya ang kanyang sarili sa aking patibong. Nakinig ako ng nakapipi. Anong nakakagulat na plano? Anong hindi makataong pasensya? Lumingon si Tatay Ernesto sa computer. Halika dito. Dahan-dahan akong lumapit. Pinindot niya ang ilang key. Sa screen ay lumitaw ang video. Ito ay isang conference room ng Pilipinas Likas Resources Corporation. Nakita ko si Tita Rosario at isang mataba, middle-aged na lalaki na may tuso, kaaya-ayang mukha. Si Pablo, ang kapatid niya, itinuro ni Tatay Ernesto, ang Deputy General Manager. Sa video, sinabi ni Pablo, isusulong natin ang plano. Ang presyo ng parteng ito ay 3 beses na taas ng dapat. Ang pagkakaiba ay ilipat sa account ng dummy company sa Singapore. Tulad ng dati, sabi ni Tita Rosario, ang matanda ay tapos na paggamitin, sa kalaunan ay sa atin magiging ang kumpanya. Lumamig ang dugo ko. 10 taon na ang nakakaraan. Naging mapurol ang boses ni Tatay Ernesto sa pinigil na galit. Nalaman ko na inilalabas nila ang pera mula sa kumpanya. Masyadong mapagkatiwalaan ko noon ang aking asawa. Sinabi ko sa kanya na ipapakulong ko silang dalawa. Lumuhod siya, umiyak, nagmamakaawa, at akong tulad ng tanga ay nalambot. Nagbigay siya ng isang pagkakataon, at ang pagkakataon na iyon ay ang isang truck na may sirang gulong na tumalab sa aking sasakyan sa pataas na kalsada. Namatay sa akin ang driver. Ako naman, sa kabutihang palad, ay natapon palabas ng sasakyan, ngunit lahat ng buto ko ay nabasag. Nang magising ako sa ospital, tinatalakay ni Tita Rosario at Pablo kung paano matiyak na hindi na ako makakabawi. At nagpasya ako noon, kailangan ko ng paralisikal para mabuhay. Malalim siyang huminga, sinisikap na pigilan ang galit na naipundar sa loob ng 10 taon. 10 taon akong nagsinungaling doon,
nag-iipon ng katibayan. Bawat kontrata, bawat email, bawat pag-uusap. Ninakaw nila mula sa Pilipinas Likas Resources Corporation ang mga bilyon-bilyon. Akala nila ay patay na ako, kaya nawalan ng ingat. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay naglalab. Ngunit para ibagsak sila, kailangan ko ng isang tao. Isang tao sa labas. Isang taong hindi kailanman mapaghihinalaan ni Tita Rosario. Isang taong ganap na mapagkakatiwalaan ko. Natulala ako. Kayo. Ako. Ang tinutukoy ninyo. Oo. Tumango siya. Nang gusto ni Victor na pakasalan ka, lihim akong tumutol. Akala ko ay katulad ka ng lahat mga ngaso ng kayamanan ng aming pamilya. Ganoon din ang tingin ni Tita Rosario. Sumang-ayon siya sa inyong kasal para magkaroon ng isang taong maaring alugin niya, isang laruan, para patunayan sa lahat na napakamabait ng kanyang anak, ngunit ang manugang ay dumilamang. Ibinaba ko ang ulo. Ang bawat salita niya ay tulad ng saksak ng kutsilyo sa puso, ngunit nagkamali ako. At nagkamali rin siya. Binuksan ni Tatay Ernesto ang drawer ng mesa at kinuha ang isang folder. 3 taon kitang binantayan at sinuri rin kita ni Tita Rosario. Inilabas niya ang litrato, isang printout mula sa security camera. Sa larawan ay nakatayo ako sa banyo niya at hawak ang isang brilyanteng singsing. Naalala mo ba ito? Sadya niyang nawala ito at siya ay nagmamasid mula sa labas sa pamamagitan ng telepono. Hinihintay niya na itago mo ito. Singsing na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Narinig ko noong araw na iyon ang iyong pag-uusap sa iyong ina. Kailangan niyang operasyon sa mata. Kaya, nanginginig ang boses ko. Tumango. Naalala ko ang desperasyon. Hawak ko ang singsing at umiyak. Ngunit anong ginawa mo? Tanong niya. Isinoli ko ito sa kanya. Tama. Isinoli mo. At siya pa nga ang sumigaw sa iyo. Nakalokohan mo. Hindi mo pa mapangalagaan ang isang singsing at hindi ka sumagot. Inilabas niya ang isa pang papel. Sa ikalawang beses, sadya niyang iniwan ang kanyang pitaka sa sala. 300,000 piso ang cash sa loob. Binabantayan kanya. Kahit hindi mo ito binuksan, direkta mo itong dinala sa kanyang kwarto. At sa ikatlong beses, tumingin siya sa akin nang may halos hindi maipahayag na paggalang. Maling na transfer niya ang 1 milyong piso sa iyong account. Sinabi niyang regalo iyon para sa Pasko. Anong ginawa mo? Isinoli ko ito, bulong ko. At sinabi kong hindi ko kailangan ng pera. Kailangan ko lang ng paggalang. Eksakto. Kumampay siya ng palad sa mesa. Ikaw ay nagtapos ng economics. Matalino ka. Alam mo ang halaga ng pera. Tinrato ka nila bilang kasambahay. Tinapakan ang iyong dignidad. Ngunit nanatili kang buo, hindi ka maramot, mapagtiis ka, ngunit hindi hamak. Matiyagang tumingin siya sa akin. Sa bahay na ito, lahat ay naglalaro. Si Tita Rosario ay gumaganap ng mabuting ina. Si Victor ang gumaganap ng mapagalang anak. Ngunit alam nating dalawa lamang ang tunay nilang mukha. Mayroon ka ng lahat ng kailangan ko. Matalino kang sapat para maunawaan ang aking plano. Sapat kang mapagtiis na magpatuloy sa papel na ito at higit sa lahat, hindi ka maramot. Sapat kang malinis para ipagkatiwalain mo sa akin ang aking buhay. Nagulat pa rin ako mula sa narinig ko. Ngunit, Tatay Ernesto, natatatakot ako. Paano tayo lalaban sa kanila? Mayroon silang pera at kapangyarihan. Ibabalik natin ang lahat, putol niya. Ngunit alam mo ba ang tunay na dahilan kung bakit kaya napupot sa iyo si Tita Rosario? Nalito ang tingin ko sa kanya. Hindi ba dahil mahirap ang aking pamilya? Iyon ay isang bahagi lamang ng katotohanan. Malamig siyang ngumiti. Kinakatakutan kanya dahil takot siya. Takot siyang manganak ka ng apo ko, ang tunay kong apo. Ngunit si Victor ay inyong anak. Ang apo. Pinutol niya ang aking salita at binagsak ang huling pinakakakilakilabot na bomba, ang katotohanang nagpaalon sa akin. Hindi ko siya totoong anak. Naalog ako.
Lumabo ang lihim na silid sa harap ng aking mga mata. Kailangan kong mahawakan ang gilid ng mesa para hindi mabuwal. Ano? Anong sinabi ninyo? Nausal ko. Nagngangalit sa taing ako. Si Victor, hindi ninyo anak? Kani-kanino siya? Anak ni Tita Rosario at ng isang bastos na lalaki na minahal niya noong kabataan, sabi ni Tatay Ernesto. Naging malapot ang kanyang boses mula sa galit. Isang lalaking tumakas sa kanya nang malaman na buntis siya. Dumating siya sa akin, may dala ng batang iyon sa sinapupunan. Ipinikit niya ang mga mata, parang muling nararamdaman ang malagim na araw na iyon. Nooy malapit na ako sa 30. Paakyat ang karera, ikinikimkim ng ama ko na mag-asawa na ako, tumahimik na. Nalugmok ako sa trabaho at pumayag na makipagkita sa isang dalaga na ipinakita ng pamilya. Siya, si Tita Rosario, bata, maganda, tila mapagpakumbaba at marangal. Nangutang siya sa akin ng lahat. Nagsinungaling na pinipilit siya ng pamilya na mag-asawa na labis siyang nalulumbay. Umiyak siya at nalambot ako. Pinakasalan ko siya. Kaagad pagkatapos ng kasal, ibinahagi niya na buntis siya. Masaya ako tulad ng mangmang. Naniniwala akong ang bata ko ito, na ito ay dobleng kaligayahan. Mapait, mapunggutom siyang ngumiti. Pinangalanan ko siyang Victor sa pag-asa na magiging tagumpay siya at magmamana ng pamilyang negosyo. Minahal ko siya, ipinagmalaki, ngunit hindi ko maintindihan kung bakit habang lumalaki siya, mas hindi siya kakamuha sa akin. Hindi sa hitsura, kundi sa ugali. Siya ay mahina, walang lakas ng loob, at ganap na nasa ilalim ng impluensya ng kanyang ina. Pinangalagaan siya ni Tita Rosario, hindi niya ako pinayagang turuan siya. Sinabi niya, bata pa siya, huwag kang maging ganoon ka-estrikto. Lahat ay nabunyag, pinahigpit niya ang ngipin ng 15 si Victor. Napakalaking hidwaan namin dahil palpak niya ang isang charitable project ng kumpanya. Nakipagtanggol si Tita Rosario at sa alab ng galit ay sumigaw siya, huwag mong turuan ang aking anak. Hindi siya iyong anak. Inportinan, naputman pintansa. Nantakansora ng kuling at akunanto antaktora at akunantakantora. Napanatago hininga ako. Sa araw na iyon, lihim na nagpa-DNA test ako at ang katotohanan ay tulad ng saksak ng kutsilyo sa puso. Si Victor, ang anak na mahal ko sa loob ng 15 taon, ay wala ni isang patak ng aming magkaparehong dugo. Diyos ko, iyon lang ang aking naibuga. Naunawaan ko kung bakit kaya napopoot sa akin si Tita Rosario. Kinakatakutan niya ako. Takot siyang manganak ako ng bata, isang tunay na apo ni Tatay Ernesto. Kung lilitaw ang batang iyon, magiging mahina ang posisyon ni Victor. Ang plano ng ina at anak na ang kinin ang mana ay matatakot. Naunawaan ko kung bakit niya ako paulit-ulit na inalugin, pinahirapan, itinuturing na kasambahay. Gusto niyang umalis ako ng kusa. O kahit paano ay siguraduhing hindi kami magkakaroon ni Victor ng mga anak. Naunawaan ko kung bakit ganoon ang kahinaan ni Victor. Hindi lang siya masyadong pinalaaki siya, ay piyesa sa kamay ni Tita Rosario. Alam niya ang katotohanan, o kahit paano ay may pagpapalagay. Alam niyang wala siyang lehitimong karapatang magmana, kaya kumakapit siya sa kanyang ina tulad ng linta. Niloko nila kayo ng maraming taon, bulong ko. Hindi lamang niloko, umunggol siya. Nang malaman ko ang katotohanan, balak ko silang itaboy, ngunit muli siyang lumuhod, nagmamakaawa. Sinabi niya para sa karangalan ng pamilya. Para sa aking karera, kailangan niya pang manatili. Nangako siyang hindi kailanman mag-aangkin ng kahit ano. At tulad ng ikalawang beses, nang nahuli ko siya sa pagnanakaw, muli akong nalambot. Kumampay siya ng malaki sa mesa. Iyon ang pinakamaling pagkakamali ng aking buhay. Pinagpatawad ko ang kaaway at tinatukan nila ako sa likod. Kailangan nila ng pera ko. Kailangan nila ng aking buhay. Kailangan nila ang buong Pilipinas Likas Resources Corporation. Lumingon siya sa akin. Sa kanyang mga mata ay wala na ang galit, tanging malamig na determinasyon na lamang. Ngayon ay alam mo na ang lahat, Ana.
Nakatayo ako ng walang kibo sa lihim na silid, sinusubukang unawain ang lahat ng kakilakilabot na katotohanan. Ang aking kasal, ang 3 taon ng kahihiyan, lahat ito ay bahagi lamang ng matagal na drama na puno ng kasinungalingan, intriga at pagtatangkang patay. Hindi ko pa rin maiintindihan, bulong ko. Kung kontrolado na nila ang kumpanya, bakit? Bakit hindi pa rin nila kayo pinaalis? Bakit kailangan nilang panatilihin kayo? Dahil sa 51% putol ni Tatay Ernesto. Ako ang nagtatag ng Pilipinas Likas Resources Corporation. Mula sa simula ay napanatili ko para sa sarili ko ang controlling share na 51% ng mga stock. Si Tita Rosario at Pablo, kahit magkano pa ang naninakaw nila, ay makakamanipula lamang sa natitirang 49% na pag-aari ng maliliit na stockholder. Hindi nila ako mapapatay, paliwanag niya, dahil ayon sa charter na aking ginawa, kung sakaling biglaang mamatay ako ng walang legal na testamento, ang aking 51% ng mga stock ay automatikong ina-freeze at inilalagay sa charitable fund na aking itinakda. Wala silang matatanggap. Ang tanging paraan ay panatilihin ako rito sa vegetative state. Naging bihag ako nila, kailangan ako nilang buhay bilang takip. Lahat ng kanilang desisyon ay ginagawa sa aking pangalan chairperson na nasa pagpapagaling. Ginamit nila ang pagiging tagapag-alaga ni Tita Rosario para pamahalaan ang lahat. At naghihintay sila, naghihintay habang bumibili ng sapat na mga shares mula sa natitirang 49% at naghihintay ng tamang sandali para pilitin akong pumirma ng isang deed of donation. Nanginig ako. Pilitin kayo na pumirma. Ngunit kayo naman, mayroon silang sariling paraan. Maari nilang sa pamamagitan ng korte ay iparating na kayo ay hindi na makatino at pilitin kayo bilang manugang at direktang tagapag-alaga na pumirma ng mga dokumento bilang pangalawang tagapag-alaga. Inihahanda ni Tita Rosario ito. Ito ay isa pa sa dahilan kung bakit pinanatili kanila rito. Nagpalagay akong hindi ako simpleng kasambahay lamang, ako ang backup na paraan ng kanyang plano. Lumapit si Tatay Ernesto sa maliit na vault na nakatago sa sulok. Binuksan niya ito at kinuha ang 2 bagay. Ang una ay isang maliit na itim na metal flash drive, ang pangalawa ay isang makalumang bank key. Ang ganitong susi ay ginagamit para sa mga safety deposit box sa mga Swiss bank. Inilagay niya ang 2 sa mesa sa harap ko. Dito, itinuro niya sa flash drive ang aking 10 taon. 10 taon na nagsinungaling ako sa higaan at nag-iipon ng katibayan. Lahat ng audio recording ng kanilang mga lihim na pulong, lahat ng talahanayan ng paggalaw ng pondo, lahat ng peking kontrata, lahat ng kanilang mga dayuhang account. Sapat ito para silang 2 at ang kanilang buong pamilya ay makulong. Tinitigan ko ang maliit na flash drive at naramdaman ang hindi kapani-paniwalang bigat nito. At ito, itinuro niya sa susi, ang 51% shares ng Pilipinas Likas Resources Corporation. Ang mga orihinal na may aking pirma ay nakaimbak sa isang bangko sa Zurich. Doon na hindi kailanman mararating ni Tita Rosario sa habang buhay. Ito ang tunay na kapangyarihan. Malalim siyang huminga at tumingin ng diretso sa aking mga mata. Ana, ipinakita ko sa iyo ang lahat. Inilagay ko ang aking buhay sa iyong kamay. Ngayon, gumagawa ako sa iyo ng isang alok na panatago hininga ako. Tulungan mo ako. Tulungan mo akong ibalik ang Pilipinas Likas Resources Corporation. Tulungan mo akong pilitin ang mga halimaw na iyon na magbayad para sa lahat. Kapalit, binigkas niya ang bawat salita. Ibibigay ko sa iyo ang 20% ng aking kayamanan. Suweldo na sapat para sa natitirang buhay mo. At higit na mahalaga, ibibigay ko sa iyo ang kalayaan. Tutulungan kita na makipaghiwalay kay Victor. Itatapunan namin siya sa iyong buhay. Magiging malaya ka at makakalakad ng may tuwid na ulo. Naglalab ang kanyang mga mata. Mayroon kang 3 linggo habang wala sila. Mangangahas ka ba? Sa silid ay lumabas ang katahimikan. Narinig ko lamang ang kabog-kabog ng aking puso. 20% ng kayamanan, kalayaan. Ito ang mga bagay na kahit sa panaginip
ay hindi ko pinangarap, ngunit hindi ito ang nagpadesisyon sa akin. Hinikayat ako ng tingin ni Tatay Ernesto. Tingin ng isang sugatan tigre na 10 taon na nananatili sa kulungan at sa wakas ay nakakita ng pagkakataong dungawin ang biktima. At naalala ko ang 3 taon at 17 araw na ginugol ko rito. Naalala ko ang tampal ni Tita Rosario nang aksidente kong nasira ang isang tasa. Naalala ko ang mapanghamak na tingin ni Victor nang humingi ako ng kaunting pera para sa operasyon ng aking ina. Naalala ko ang mga gabi na naghuhugas ako ng papaluhod ng sahig at tahimik na umiiyak. Naalala ko ang abong delantal na naging aking pangalawang balat. Sapat na ang aking tiniis. Sapat na ang aking kahihiyan. Dahan-dahan ang takot sa loob ko ay lumipas. Nagbibigay daan sa isang bagay na malamig, matitigas, na nagsilang sa loob. Ito ay galit. Hindi ko kailangan ng 20%. Sinabi ko. Ang sarili kong boses ay narinig ko. Nakakaiba, hindi na ito nanginginig. Walang kahinaan. Nagulat na nagkunot-noo si Tatay Ernesto. Tutulungan ko kayo, patuloy ko. Hindi ako nangangailangan ng pera. Isang bagay lamang ang gusto ko. Anong gusto mo? Tumingin ako sa kanya ng diretso. Gusto ko na sa aking mga sariling kamay ay pilitin silang magbayad. Gusto ko na maranasan nila ang katulad ng naranasan nating dalawa. Kahihiyan, kawalang kapangyarihan. Gusto ko ng katarungan. Isang bihirang ngiti ang lumayo sa labi ni Tatay Ernesto. Ngiti ng kasiyahan. Mabuti. Napakamaganda. Tumango siya. Hindi ako nagkamali sa iyo. Mayroon kang aking ugali. Itinulak niya sa akin ang flash drive at susi. Kumuha. Ang aking buhay at ang iyong kinabukasan ay naroroon. Mahigpit ko itong pinigil sa palad. Ang flash drive ay malamig, ngunit sa loob ko ay naglalab ang lahat. Anong plano, Tatay Ernesto? Tanong ko sa ganap na kalmadong boses. Una, sabi niya, kailangan mong magbago. Hindi ka na maaaring maging napipigtalang si Ana. Kailangan mo nang maging si Anastasia, isang businesswoman na kayang pangasiwaan ang isang korporasyon. Ngunit, ako, nagtapos ka ng economics ng may Latin honors. Huwag mong sabihin sa akin na nakalimutan mo na ang lahat. Putol niya. Mula bukas, ituturo ko sa iyo ang lahat tungkol sa Pilipinas Likas Resources Corporation, proyekto, stockholder. Matututo ka rito, sa silid na ito. Ngunit sa labas ay kailangan mo pang maging dati ring hamak, mapagpasakop na si Ana. Pangalawa, iniabot niya sa akin ang maliit na satellite phone. Ito ay isang protektadong telepono. Kailangan ito para makipag-ugnayan sa isang tao lamang, si Domingo, ang aking katuwang. Siya ay naghihintay sa labas ng aking mga kautusan. Ihahanda niya ang lahat ng kailangan mo. Bagong damit, mga abogado, makipag-ugnayan sa aming mga lumang, tapat na stockholder. Tumango ako, tinatanggap ang telepono. At pangatlo, sabi niya, at ito ang pinakamahalagang bagay. Kailangan tayong maglaro, kailangan nating mag-perform ng perpektong palabas. Mas maingat ka pa na alagaan ako kaysa dati, at magiging mas kaawa-awang paralitiko pa ako kaysa dati. Kailangan nating linlangin si Tita Rosario para hanggang sa huling segundo ay hindi siya maghinala. Malalim akong huminga. Nawala na ang takot. Nanatili lamang ang kasabikan ng isang sundalong handang lumaban. Naiintindihan ko ang lahat. Sinabi ko, nang matatag, hindi ko kayo bibiguin. Mabuti. Tumango siya. Ngayon, bumalik ka na sa iyong kwarto. Bukas ng umaga, tumpak sa 5:00, kapag dinala mo ang agahan, magsisimula ang aming digmaan. Yumuko ako sa kanya at lumabas sa lihim na silid. Ang asero na pinto ay nagsarad sa aking likod. Nakatayo ako sa madilim na pasilyo. Hindi na ako ang si Ana na 10 minuto pa ang nakalipas, namatay ang natatakot na tupa. Dito na nakatayo ang isang lobo, nakaramdam na ng lasa ng dugo. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nakahandusay ako sa aking maliit na kwarto, ngunit ang aking isipan ay nagtatrabaho ng buong bisa.
Hindi na ako ang si Ana ng kahapon. Ang takot ay napalitan ng malamig, nakakatakot na katahimikan. Mayroon na akong layunin, mayroon na akong sandata, at mayroon na akong kasama na mas nakakatakot kaysa sa anumang kaaway. Tumpak sa 5:00 ng umaga, bumangon ako, nagluto ng lugaw, inihanda ang lahat ng tulad ng dati. Isinuot ko ang aking lumang abong damit, pabayaang maluwag ang buhok sa isang bun, tumingin sa salamin at inutusan ang sarili, ikaw pa rin ang hamak, mapagpasakop na kasambahay na si Ana. Dinala ko ang tray ng lugaw sa kwarto ni Tatay Ernesto. Sa ugali, kumatok, kahit alam kong walang tugon. Pumasok ako. Nakahandusay pa rin siya tulad ng dati, mahigpit na nakapikit ang mga mata, dahan-dahan ang paghinga, tulad ng nakalipas na 10 taon. Kung hindi ko ito nakita ng sarili, hindi ko kailanman maniwala na ang taong ito ay naglalaro, pagpapalit ng lampin, pagpunas. Ginawa ko ang lahat ng mas maingat kaysa dati. Habang pinupunasan ko ang kanyang kamay, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang kumibo, 3 beses na kumatok sa aking palad. Iyon ang hudyat. Naiintindihan ko. Binuksan ko ang tubig sa banyo para gumawa ng ingay at yumuko sa kanyang tainga. Pakinggan mo ako. Bumubulong siya ng napakahina para sa akin lang marinig. Ngayon ay tatawagan ka ni Tita Rosario 10:00 ng umaga po, Manila time, nagmamayabang. Huwag kang gumawa ng kahit ano, maging mapagpasakop, tulad ng dati. Opo, bumubulong ako bilang sagot. Ang iyong gawain, patuloy niya makipag-ugnayan kay Domingo. Ang numero sa telepono, password ang petsa ng aking aksidente, 10,006. Sabihin sa kanya na i-activate ang Operation Bagyo. Phase 1, sabihin mo lang iyon, maiintindihan niya. Pagkatapos, pumunta sa lihim na silid. Lahat ng dokumento tungkol sa mga bank account ni Tita Rosario ay nasa mesa. 3 oras kang nag-aaral. Tandaan, nagtapos ka sa UP Diliman. Huwag mo akong biguin. Tumango ako. Natapos ko ang pagpapakain, inayos ang lahat. Sa sandaling nagsarad ang pinto sa likod ko, agad na pumunta sa aking kwarto at nagkanlong. Kinuha ko ang satellite phone na ibinigay niya sa akin. Matanda, simpleng aparato. Binuksan ko ito. Dinayal ang numero ni Domingo. Mas mabilis ang tibok ng puso ko. Ito ang unang hakbang. Isang tunog lang. Sa kabilang dulo, agad sumagot. Alo, isang tinig ng lalaki. Tahimik, ngunit alerto. Magandang umaga, sinabi ko. Sinisikap na magsalita ng pantay mula sa pamilya. Sa kabilang dulo ay ilang segundo ng katahimikan. Password. Mahinahon na tanong ni Domingo. Ang tagapangulo. Ang boses ni Domingo ay biglang nagbago. Naramdaman ang emosyon. Ang tagapangulo ay maayos. Inutos niya. Huminga ako ng malalim. I-activate ang Operation Bagyo. Phase 1. Natanggap, maikling sagot ni Domingo. Anastasia, tama? Hinihintay ko ang kautusang ito mula sa inyo at sa tagapangulo sa loob ng 3 taon. Mula ngayon, nasa inyong disposisyon ako. Mayroon pa ba? Wala muna, sinabi ko. Kailangan ko pang pag-aralan ang mga dokumento. Makikipag-ugnayan ako mamaya. Naiintindihan. Sisimulan ko na ang pag-freeze ng lahat ng credit card ni Tita Rosario at ni Victor. Ayon sa aking kalkulasyon, sa loob ng 30 minuto ay lahat ng card ay maboblock sa buong Europa. Mahusay, sinabi ko at binaba ang telepono. Huwag ko nang sayangin ang kahit isang segundo. Pumunta ako sa kwarto ni Tatay Ernesto. Nakahandusay siya tulad ng estatwa. Lumakad ako ng tuwid patungo sa aparador ng libro. Binuksan ang nakatagong pinto. Sa loob ay nakaupo na si Tatay Ernesto sa harap ng computer. Tumango siya sa akin. Umupo. Nandito. Inilipat niya sa akin ang makapal na folder. Ito ang lahat ng kanilang Black Platinum Unlimited credit card. Lahat ay nakaregister sa kumpanya bilang representation expenses. Ipinagawa ko kay Domingo na lumikha ng backdoor sa sistema ng kaugnay na bangko. Maaari niya itong mablock anumang oras. Naupo ako at nagbasa. Ang mga numero
ay nagsayawan sa harap ng aking mga mata. Daan-daang libong dolyar sa isang buwan para lang sa shopping at libangan. Nag-alab ang aking dugo. Ito ang mga pera na kinita ng pawis at dugo ng libu-libong manggagawa. Pera ng aking biyenan. Tumpak sa 10:00 ng umaga, tumunog ang linya ng telepono sa lihim na silid, konektado sa pangunahing linya ng bahay. Nagbigay ng senyal sa akin si Tatay Ernesto. Malalim akong huminga at pinindot ang pindutan ng pagsagot. Alo, banayad, takot ang boses ko. Tulad ng dati. Ikaw ba yan? Nagkulog ang boses ni Tita Rosario mula sa kabilang dulo. Anong ginagawa mo? Napakainin na ba ni tatay? Opo, kakain ko lang. Naglalaba ngayon. Mga damit ko at ni Victor. Linisin mo ng maayos, utos niya. Tawag lang kita para magmayabang. Nasa Paris na ako. City of Lights. Napakaganda. Kakabili ko lang ng Hermes bag na gawa sa balat ng buwaya, halos 200,000 euro. Napakagandang bagay. Isang bagay na sa buong buhay mo ay hindi mo maaabot kahit sa kamay. Naiintindihan po. Humalakhak siya. Narinig ko ang halakhak na iyon sa loob ng 3 taon. Nginuya ko ang ngipin, ngunit patuloy na nanginginig ang aking boses. Opo, napakamaganda. Sana masayang pamimili, Nay. Siyempre, masaya. Sige, pupunta na ako sa iba pang mga tindahan. Ikaw, bantayan mo si tatay. Lahat na. Nag-cut off siya. Tumingin si Tatay Ernesto sa akin at ngumiti. Bilangin. 10, 9. Magkasama naming tinitingnan ang screen ng computer kung saan si Domingo ay real-time na binabantayan ang mga account ni Tita Rosario. 3, 2, 1, start. Sa sandaling iyon ay may mensahe mula kay Domingo. Nakablock na. Malamig na tumawa si Tatay Ernesto. Ngayon ay mag-enjoy ka na. Manugang. Mag-enjoy sa kanyang unang gulat. Hindi nagtagal ang paghihintay. Pagkatapos ng 15 minuto, tumunog muli ang telepono. Sa pagkakataong ito, si Victor ang tumawag. Kinuha ko ang tawag. Ana, ano ba ang nangyayari sa mama? Puno ng panik ang boses ni Victor. Lahat ng kanyang card ay na-block. Wala ni isa ang nagtatrabaho. Ginawa ba naman mo ka rin doon sa bahay? Ako? Wala akong ginagawa. Nagkunwari akong natakot. Nandito lang ako sa bahay. Marahil ay may aberya sa bangko. Anong aberya? Lahat ay na-block. Ang aking mga card rin. Sumigaw si Victor. Buong Hermes Boutique ay kinalalagyan ni mama ngayon. Nakakahiya. Hindi ko alam. Marahil ay aberya ng bangko. Tumawag si Victor kay Kuya Pablo. Pabayaan siyang ayusin. Bantayan mo ang tatay. Binaba niya ang telepono. Tumingin ako kay Tatay Ernesto. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakita ko siyang tumatawa ng taos-puso. Mahusay. Manugang. Sabi niya. Unang suntok. Perpekto. Iisipin niyang sistema error o may ginawa si Pablo na inabot na ang mga account niya. Hindi pa kami mapapaghihinalaan. Ano na ang susunod, Tatay Ernesto? Tanong ko. Kumabog-kabog ang puso ko sa unang tagumpay. Susunod, sabi niya, maghahanda tayo para sa malaking palabas. Tiyak na tatawagan niya sa video call at kailangan nating magpakita ng kamangha-manghang performance. Ang panik ng ina at anak ay mas matinding kaysa sa aking inaasahan. Bigla ang mawalan ng pera sa gitna ng paraiso ng pamimili ay para sa kanila na mas masahol pa sa torture. Walang tigil silang tumawag kay Kuya Pablo. Sa pamamagitan ng sistema ng surveillance at wiretapping na nailagay ni Tatay Ernesto, lahat ay narinig namin. Pablo, anong ginagawa mo? Sumigaw si Tita Rosario sa telepono. Bakit lahat ng account ng kumpanya ay na-freeze? Masyadong marami kang ninakaw? Binibilad ka na ba? Hindi ko alam, ate. Sinisuri ko na. Sinasabi ng mga bangko na mula sa head office sa Switzerland ang utos. Wala akong magagawa. Ano ang kinalaman ng Switzerland? Nagngalit si Tita Rosario. Ayusin mo ang problemang ito. Kami ni Victor dito ay walang ni isang sentimo sa Paris. Gusto mo bang humingi kami sa tao? Pagkatapos ng isang buong araw ng walang tagumpay na pagsisikap,
Nagsimulang maghinala si Tita Rosario, tulad ng makamandag na ahas, nagsimula siyang mag-alinlangan sa lahat at tinawagan niya ako sa video call. 8:00 ng gabi na. Katatapos ko lang maglinis ng sala. Sadya ko itong iniwan ang mukha ko ng marumi, lahat ay pawis. Ang abong delantal ay nasa akin. Tumunog ang telepono. Nang makita ko ang mama video, ay kumabog ang aking puso. Kahit naghanda na ako, nerbiyoso pa rin ako. Tumingin ako sa security camera sa sulok, nagbibigay ng senyales. Sa lihim na silid, tumango si Tatay Ernesto. Maglaro. Malalim akong huminga at pinindot ang pindutan ng pagsagot. Sa screen ay lumitaw ang matanda. Galit na mukha ni Tita Rosario laban sa background ng maluho na lobby ng 5-star hotel. Ikaw, agad siyang nagngalit. Anong ginagawa mo? Opo. Magandang gabi, Nay. Nanginig ako, ibinaba ang ulo, tulad ng nararapat sa hamak na si Ana. Nag-alis ng sahig po. Ipakita mo sa akin ang lahat ng paligid. Sa nanginginig na kamay, inikot ko ang telepono sa sala. Opo, nailinis ko na ang lahat. Marahil ay may nangyari sa bahay. Tiningnan niya nang may habang mata si Tita Rosario. Kumusta si tatay? Nasa kanyang kalagayan siya. Nandoon na ito. Nagsimula siyang magtaka. Opo, katulad ng dati. Kinakain ko lang siya ng lugaw. Hindi ako naniniwala, putol niya. Pumunta ka agad sa kwarto niya. I-on mo ang kamera. Opo. Nagkunwari akong lubhang natakot at nagmamadali. Kinuha ko ang telepono at tumakbo paakyat ng hagdanan. Pupunta na po ako. Itinulak ko ang pinto sa kwarto ni Tatay Ernesto. Madilim ang kwarto, ilaw lamang ng dilaw na nightlight. Sindihan mo ang ilaw, utos niya. Sa nanginginig na kamay, sindihan ko ang pangunahing ilaw. Maliwanag na puting liwanag ang tumama sa medikal na higaan at halos sumigaw ako. Si Tatay Ernesto ngayon ay mas malaking gulay kaysa karaniwan. Naghanda siya. Hindi lang siya nakahandusay, nang walang kibo nakahandusay siya sa kakaibang, nakakunot na posisyon. Dumadaloy ang laway sa sulok ng kanyang bibig. Naramdaman ko pa ang amoy ng ihi. Sadya niyang binasa ang kanyang lampin. Malawak ang mga mata niya ngunit nakatutok sa kisame ng walang buhay, walang laman na tingin. Mukhang bangkay na kakaalis lang sa morgue. O Diyos ko, sumigaw ako, kalahati nagtatanghal, kalahati tunay na nagulat. Anong nangyari? Natakot din si Tita Rosario. Anong nangyari? Ano ang nangyari sa kanya? Hindi ko alam. Nay, tatay, ang tatay. Iniabot ko ang kamera ng mas malapit. Tatay Ernesto, anong nangyari sa inyo? Inugoy ko siya at umiyak. Tigilan mo, wag mo siyang ugoy-ugoy, sumigaw si Tita Rosario. Mukhang natakot siya. Ito ay cramp lang. Sa mga pasyenteng tulad niya, nangyayari iyon, ngunit ang laway. Nay, natatakot ako. Hindi siya namatay ba? Bakit ka natatakot? Nagalit siya. Punasan mo siya. Palitan ng lampin. Mabilis. Kasuklam-suklam. Oo. Nagmamadali akong inilagay ang telepono sa mesa, itinuro ang kamera sa higaan at tumakbo para kumuha ng tuwalya at lampin. Binabantayan ako ni Tita Rosario sa pamamagitan ng kamera. Ginawa ko ang lahat ng nanginginig at tumatangis. Sadya ko ring natumba ang planggana ng tubig, gumagawa ng malaking kalat. Ginagawa ko ang papel ng hangal, magaslaw at napakatakot na manugang. Gaano kang tanga, nagalit si Tita Rosario. Isang bagay lang ang pangalagaan mo at hindi mo pa magawa. Punasan mo ang laway, nakakadiri. Sa lahat ng oras na iyon, ni isang reaksyon ay hindi nagpakita si Tatay Ernesto. Kahit nang medyo bigla ang pinunasan ko ang kanyang mukha ng tuwalya, nanatili siyang walang buhay. Nang isip-isip ko siya, palakpakan ang aking isip para sa kanya. Ang tagapangulo ng lupo ng korporasyon na kayang maglaro ng ganito. Isang malaking sakripisyo ang ginawa niya. Pagkatapos ng halos 15 minutong pagmumura at mga kautusan, natapos ko na ang paglilinis. Sige na, lahat na. Naniniwala siya si Tita Rosario, mukhang pagod na. Katulad pa rin niyang walang silbing bangkay.
Talagang si Pablo ang may sala. Nagbuno siya. Bantayan mo siya. Kung may mangyayari sa kanya bago kami makabalik, papatayin kita. Binaba niya ang telepono. Ilang segundo akong natulala. Pagkatapos ay nagmamadaling patayin ang ilaw at isinara ang pinto. Pumasok ako sa lihim na silid. Nakalagay na si Tatay Ernesto doon, tahimik na umiinom ng tsaa. Pinunasan niya ang laway pala ay honey syrup pala iyon at nagbihis ng malinis na bata. Maganda ang performance. Pagsang-ayon niya, tumango. Naniniwala siya. Tatay Ernesto, tumingin ako sa kanya nang may pagtataka. Hindi kayo kailangan pang pumunta ng ganoon kalayo. Para linlangin ang matandang lobo, kailangan kang maglaro ng higit pa sa kanya, ngumisi siya. Ang palabas na iyon ay nag-aalis ng 90% ng kanyang pagpapalagay. Ngayon ay magiging pakaabalado siya kay Pablo. Tumingin siya sa akin. Ngayon naman, oras na para tumamapo ng pangalawang suntok ang mapagpasyang para pabalikin sila. Pagkatapos ng perpektong palabas, ganap na natiyak ni Tita Rosario na ang problema ay nasa Pilipinas. Lahat ng galit niya ay ibinuhos niya kay Kuya Pablo. Pansamantala ay natigil ang ina at anak sa Paris na pilitang gumamit ng reserve cash at mabuhay ng hindi ganoon kakomportable. Ang pagpapalagay sa aking kalagitnaan ay ganap na natanggal, panahon na para kumilos. Sa susunod na 3 araw, halos hindi na ako nakatulog. Sa araw, ako ay kasambahay na si Ana, nag-aalis, naglalaba, at umiyak sa bawat tawag ni Tita Rosario para magreklamo. Ngunit sa gabi, ako ang estudyante ni Tatay Ernesto. Sa lihim na silid, itinuro niya sa akin ang lahat. Inilahad niya sa harap ko ang lahat ng dokumento ng Pilipinas Likas Resources Corporation. Ipinaliwanag niya sa akin ang bawat proyekto, bawat butas sa pera, bawat pangunahing tao sa Board of Directors. Nandito, itinuro niya sa isang pangalan, si Pedro Ignacio, stockholder na may 10%. Ang aking lumang kaibigan. Pinilit siya ni Pablo na ibenta ang bahagi ng kanyang mga share, ngunit nanatili siya. Lubos siyang galit kina Tita Rosario at sa kanyang anak, siya ang magiging ating kakampi. At nandito si Stella, ang dating chief accountant. Tinanggal siya ni Pablo dahil ayaw niyang pumirma ng mga peking dokumento. Mayroon siya sa kamay ng ilang mahahalagang katibayan. Nagising ang memorya ng nagtapos ng UP Diliman sa loob ko. Sinipsip ko ang bawat piraso ng impormasyon, ang aking mga teoryang kaalaman na pinagsama sa 10 taon ng praktikal na karanasan ni Tatay Ernesto ay nagpalago sa akin sa bawat araw. Una siya ang nagpaliwanag, ngunit pagkatapos ay sapat na sa kanya na pangalanan ang proyekto at kaya ko nang ituro kung saan tumutunaw ang mga iligal na daloy ng pera. Mas may kakayahan ka kaysa sa akala ko. Nasiyahan niyang sinabi, hindi lang matalino ka, mayroon kang instinct ng isang mangangaso. Sa ika-5 araw ng kanilang paglalakbay, ng 70% na akong may kaalaman sa sitwasyon ng kumpanya, napagpasya ni Tatay Ernesto na dumating na ang oras. Ngayong gabi, sabi niya, ilabas na ang lahat ng katibayan? Tanong ko. Hindi. Umiling siya. Hindi maaaring sabay-sabay na pasabugin ang buong pamilihan. Kailangan muna ay sunugin ang isang tindahan, ang tindahan ni Kuya Pablo. Iniabot niya sa akin ang flash drive ng katibayan. Narito ang lahat ng patunay kung paano tumatanggap si Pablo ng suhol para sa pagpapahintulot ng mga huwad na kontraktor sa proyektong Bahay Silver. ₱250 bilyon. Hindi na kailangang isampa ito sa buwis o pulisya. Kung doon naman sila agad mahuli, mag-iingat si Tita Rosario. Kailangan nating lumikha ng panloob na bagyo na parang anonymous na pamamahagi. Ngumiti si Tatay Ernesto. Ipadala ang lahat ng material na ito sa email address ng 20 pinakamalaking stockholder at ng buong audit committee bukod kina Tita Rosario at Pablo. Sa gabing iyon, gamit ang sistema ng mga overseas virtual server na inihanda ni Domingo, gumagawa ako ng isang maigsi, malinaw na liham. Ang katotohanan tungkol sa Deputy General Manager na si Pablo at ang 100 milyong nawalala sa proyektong Bahay Silver.
iligtas ang Pilipinas Likas Resources Corporation habang hindi pa huli ang lahat. Nakalakip ang lahat ng file. Audio recording, kontrata, bank statement. Tumingin ako kay Tatay Ernesto. Tumango siya. Pinindot ko ang send. At nagsimula ang tunay na bagyo. Kinabukasan ng umaga, nayanig ang head office ng Pilipinas Likas Resources Corporation. 10:00 ng umaga, sumabog ang telepono ni Kuya Pablo. Sa pamamagitan ng kamera, narinig namin siyang sumisigaw sa kanyang opisina. Sino? Sino ang nagpabigay sa aking pangalan sa lahat? Sino ang pumukpok sa akin? 11:00 ng umaga, nagsimulang humingi ng paliwanag sa kanya ang mga malalaking stockholder. Sa 1:00 ng hapon, nagsimulang kumakalat ang impormasyon sa labas. Sa simula ay sa anyo lamang ng tsismis, ngunit ang mga stock ng Pilipinas Likas Resources Corporation sa stock market ay nagsimulang bumagsak. Hindi biglaan, ngunit tiwala nitong pumunta sa pulang sona. At si Tita Rosario sa Paris ay nakaramdam ng panganib. Tinawagan niya si Kuya Pablo. Ipaliwanag mo sa akin kung anong nangyayari, kapatid. May nagpaliwanag sa aking pangalan at nag-leak ng lahat ng katibayan sa Bahay Silver, ang Board of Directors. Nanginginig ng takot ang boses ni Kuya Pablo. Ano? Nagpalahaw si Tita Rosario. Ang kanyang sigaw ay napakalakas na kailangan ko pang ilayo ang telepono. 2 bilyon. Itinago mo ito sa akin? Ang stock ay bumabagsak. Gusto mo bang malagay tayo sa kahirapan? Sino? Sino ang gumawa nito? Hindi ko alam. Nagutos na akong tignan ito. Kapatid, marahil ay may isip? Si Pedro Ignacio ba? O si Stella? Hindi ako sigurado. Kapatid, marahil ay dapat kang bumalik? Natatakot ako na hindi ko ito masosolusyunan ng mag-isa. Walang silbing tanga, humihis siya. Makakaon lang ang alam mo. Sige, babalik na ako. Babalik ako at papuputulin ko ang lobo na iyon. Magreserba ka ng tiket. Pinakamaaga. Kailangan ko nang bumalik agad. Binaba niya ang telepono. Tumingin ako kay Tatay Ernesto. Ngumiti siya. Nagbabalik na ang mga lobo sa kanilang yungib. Manugang, sabi niya, panahon na para ihanda ang kulungan para sa kanila. Mga 1 araw lang pagkatapos ng pagsasabog ng mapagpasyang liham, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Domingo, papalapit na ang bagyo sa baybayin. Flight SU-2459 mula Paris, papuntang Manila. Boarding ngayon ng 7:00 ng gabi. Magkasamang nagkatinginan kami ni Tatay Ernesto sa lihim na silid. Bumabalik sila ng 1 linggong maaga. Sabi niya, naging matatag ang boses niya. Pinapatunayan nito na ang iyong suntok ay pumalo sa puso. Nawawalan si Tita Rosario ng kontrol. Anong gagawin ko, Tatay Ernesto? Seryosong tumingin siya sa akin. Maghanda ka. Kapag napatay na sa sulok ang isang hayop, nagiging pinakabaliw at pinakamapanganib ito. Ibubuhos niya ang lahat ng galit niya sa iyo. Kailangan mong magtiis. Kahit anong gawin niya, magtiis ka. Ito ang huling yugto. Walang pagkakamali. Naiintindihan ko, kinuyom ko ang aking mga kamao. Magtitiis ako, mabuti, tumango siya. Ngayon, bumalik na ako sa aking vegetative state. Mula ngayon at hanggang sa aking kautusan, huwag kang pumasok dito. Lahat ng komunikasyon sa pamamagitan ng pagkatok sa kamay. Tandaan, ikaw ay isang hamak na kasambahay na si Ana. Humayo. Lumabas ako sa lihim na silid. Nararamdaman na parang sundalo na papunta sa larangan ng digmaan. Ginugol ko ang buong araw sa paghuhugas ng mansyon. Pinakintab ko ang bawat antas ng hagdanan. Pinagbakante ang bawat alpombra. Gusto kong ang lahat ay perpekto bilang kaibahan sa darating na bagyo. Hindi ako naghanda ng hapunan. Alam ko na hindi sila makakakain. Isinuot ko lang ang aking abong damit ng kasambahay. Pabayaang maluwag ang buhok at naupo sa isang stool sa kusina, naghihintay. Tumpak sa 2 oras ng 7:00, biglang huminto ang taxi sa rehas. Narinig ang maigting na tunog ng mga maletatang itinapon sa marmol na sahig. Nabuksan ng lakas ang pintuan. Nagpumasok si Tita Rosario tulad ng isang bagyo. Mukhang kawawa siya. Nasirang ang mahal niyang peinado.
Kulob ang branded na damit, pagkatapos ng mahabang lipad. Pula ang kanyang mga mata, hindi mula sa pagod, kundi sa galit. Si Victor ay sumusunod sa likod niya. Maputla ang kanyang mukha tulad ng bangkay. Mama, mama, kalmahan mo, sinasabi niya. Hinahila ang mga maleta. Kalmahan. Paano ako makakakalmahon? Sumigaw siya sa buong bahay. Ang kumpanya ay malapit nang bumagsak. Lahat ng ginawa ng buhay ko, nakita niya ako. Nanginginig sa pintuan ng kusina. Agad na nagtutok ang kanyang tingin sa akin. Ikaw, humihis siya. Ikaw na sumipa nagdadala ng kamalasan. Sumulong siya sa akin nang napakabilis na hindi ko nakuha ang reaksyon. Plug. Ang sampal ay nagsunog sa aking kaliwang pisngi. Ang suntok ay napakalakas kaya natumba ang aking ulo sa sulok ng aparador sa kusina. Nagpalakas sa tainga ko, sa bibig ko ay naramdaman ko ang lasa ng dugo. Anong ginawa mo rito? Anong ginawa mo na nangyari sa kumpanya ang ganito? Ako, wala akong ginagawa. Bumagsak ako sa sahig, tinakpan ang mukha ng mga kamay at umiyak, tumpak gaya ng inihanda ko sa scripting at sumasagot ka pa. Sumulong siya sa akin, hinawakan ang buhok ko at hinila ng patalikod. Mula nang pumasok ka sa bahay na ito, ni isang araw ay hindi tahimik. Nagdadala ka ng kamalasan, wala kang silbi. Umalis ako ng ilang araw at sinumpa mo na ang buong kumpanya. Pinalo niya ako ng bag sa likod, tinadyakan ang matalim na takong sa mga binti ko. Mama, tama na. Nagmamadali si Victor para pumasok sa pagitan. Ang mga bagay ng kumpanya ay wala sa kanya, huwag mo siyang paluin, tumahimik ka. Itinaboy niya siya ng napakalakas kaya nahulog siya. Walang bayag. At ikaw rin, nakakaaliw ka lang. Tingnan mo, lahat ng aming kayamanan ay manglalaho, kasinloko ng isang baliw na hayop. Nang makita niya ang isang paso ng halaman sa sulok, kinuha niya ito at itinapon sa sahig malapit sa akin. Nangalatak ang lupa at mga piraso sa lahat ng panig. Sinabi ko sa iyo na bantayan ang bahay. Ikaw, alam mo ba kung gaano karaming bumagsak ang stock? Alam mo ba kung gaano karaming pera ang nawala ko? Sa buong buhay mo ay hindi ka makakabayad nito. Pilipit lamang akong nakuyom at desperadong umiyak. Patawarin ninyo ako, Nay. Patawarin ninyo. Napakahirap ang lahat para sa akin. Sa loob ko ay lahat ay yelo. Bawat suntok, bawat insulto ay itinatala ko sa aking puso. Sige, nagsasalita ako sa aking sarili. Sige, ito ang huling pagkakataon na itinaas mo ang kamay mo sa akin. Para sa sampal na ito, pipilitin kita na magbayad ng daan-daang beses. Mukhang naubos ang lakas niya pagkatapos ng pagsusuntok at pagsisigaw. Nasaan si Pablo? Bumuho siya. Bakit hindi siya sumasalubong sa akin? Sinabi ni Victor na si Kuya Pablo ay nasa opisina, naghihintay sa inyo. Nanginginig, sumagot si Victor. Sige, kaagad sa opisina. Kailangan kong makita kung sino ang bumalik sa akin. Inayos niya ang kanyang damit. Huwag kang lumayo sa biyenan mo. Kung may mangyari pa sa kanya bago kami makabalik, papatayin kita. Siya at si Victor ay muling nagmamadali mabas ng bahay. Sumakay sa kotse at umalis, iniiwan akong mag-isa sa gitna ng kaguluhan. Dahan-dahan akong tumayo, nasusunog ang pisngi, masakit ang likod, tumutulo ang dugo mula sa nasugatan na labi sa baba ko. Pumunta ako sa banyo, tumingin sa salamin, kawawa-awang tingnan kulot ang buhok, namamaga ang mukha, nasugatan ang sulok ng bibig. Hindi ko pinunas ang luha o dugo. Ngumiti ako ng malamig, nakakatakot na ngiti. Malapit na, Tita Rosario, bulong ko sa aking refleksyon. Nagsisimula pa lamang ang kasiyahan. Sa susunod na 2 araw, ang mansyon ay nalulubog sa nakakainis na kapaligiran. Umalis sina Tita Rosario, Victor at Kuya Pablo ng maaga at bumabalik ng hating gabi. Sa pamamagitan ng sistema ng surveillance, kami ni Tatay Ernesto ay nalaman sa maikling sandali na pumupunta ako sa kanyang banyo na napakasama ng sitwasyon nila. Ang mga stockholder, pagkatapos matanggap ang katibayan, ay humingi ng espesyal na pulong
Ang mga bangko, nakaramdam ng nagbabala, ay nagsimulang humingi ng maaga na pagbabayad ng mga utang. Ang BIR ay nagsimula na rin ng inspeksyon, humihingi kay Kuya Pablo ng paliwanag sa mga huwad na proyekto. Napatakot na ang ina at anak. Sa ikalawang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, nagkunwari akong natutulog nang narinig ko ang kanilang pagtatalo sa sala. Dahan-dahan akong lumabas at nagkubli sa likod ng hagdanan. Lahat ay nawala na, kapatid. Puno ng desperasyon ang boses ni Kuya Pablo. 3 araw lang ang ibinigay ng mga bangko. Kung sa loob ng 3 araw ay hindi kami makapagbalik ng kalahating bilyon, ia-arrest ang lahat ng assets ng kumpanya. Kalahating bilyon. Saan ako makakakuha ng kalahating bilyon ngayon? Sumigaw si Tita Rosario. Lahat ng cash namin ay inilagak sa property sa Parañaque. Hindi ko mapabilis ang pag-alis iyon. Hindi ko rin alam. Ibenta na lang nating ang bahagi ng stock? Wala kang utak? Nagalit siya. Ibenta ngayon, ibebenta sa pinakamababang presyo. Naghihintay lang sila para sa aming pagtugis, para sugatan at patayin tayo. Lahat ay nawala. Lahat. Tahimik ang sala. Narinig ko ang mabigat na paghinga ni Tita Rosario. Pagkatapos ay tumatawa siya ng baliw, kakilakilabot na tawa. Hindi. Mayroon pang isang paraan. Ano? Sabay na nagtanong sina Kuya Pablo at Victor. 51%, mahinay, malamig na sinabi ni Tita Rosario. 51% ng shares ng hangong iyon na si Tatay Ernesto. Ngunit siya ay gulay, sabi ni Kuya Pablo. Siya ay gulay, ngunit mayroon siyang mga tagapag-alaga. Tumingin si Tita Rosario pataas, sa direksyon ng aking kwarto. Iyon ay si Ana. Siya ang kanyang manugang, ang kanyang caregiver. Tanga siya. Mama, gusto mo ba mahinay? Na sinabi ni Victor. Bukas, nagngalit siya. Papipilitan ko siyang pumirma ng deed of donation ng lahat ng shares ni Tatay Ernesto sa iyo, Victor. Bilang tagapag-alaga, ang kanyang lagda ay may ganap na legal na puwersa. Pumipirma ba siya? Nag-aalala si Kuya Pablo. Kahit paano ay hindi siya pumirma. Pipilitin natin siya. Kumampay si Tita Rosario sa mesa. Sino siya sa bahay na ito? Kasambahay. Wala nang iba. Bibigyan ko siya ng 2 pagpipilian. Pumirma siya o sa tulong ng abogado ko, itataboy ko siya, didiborsyo siya mula sa aking anak nang walang ni isang sentimo. Ano sa tingin mo ang kanyang pipiliin? Tinapal ko ang bibig para huwag makapaglabas ng kahit isang tunog. Nandito na ito ang patibong na binanggit ni Tatay Ernesto. Doon na mismo siya pupunta. Kinabukasan ng umaga, nagpanggap akong wala akong alam. Bumangon ako ng maaga, nagluto ng agahan, ngunit walang kumain. Tinawag ako ni Tita Rosario sa sala. Pagod ang kanyang mukha, ngunit naglalab ang mga mata ng di malusog na ningning. Nakaupo na roon si Kuya Pablo at Victor, pati na rin ang isang di kilalang lalaking abogado na may walang kilos na mukha at makapal na salamin. Sa mesa ay isang makapal na bunton ng papel. Ana, ang boses ni Tita Rosario ay maingat na kalmado. Umupo. Naupo ako sa dulo ng sofa, dahan-dahan. Alam mo na, ang kumpanya ay nasa mahirap na panahon ngayon. Nagsimula siya ng palabas. Ibinaba ko ang ulo. Oo, ang iyong biyenan, tulad ng nakikita mo, ay hindi na kayang dalhin ang pasaning ito. Si Victor, bilang kanyang anak, ay dapat na tumayo para sa kanya. Iniabot niya sa akin ang mga papel. Ito ay isang deed of donation ng lahat ng 51% shares ng iyong biyenan para sa iyong asawa. Ikaw, bilang tagapag-alaga na nag-aalaga sa kanya, ay dapat pumirma rito at lahat ng problema ay masosolusyonan. Tinataman ko ang mga papel ng nakatitig, nanginginig ang mga kamay. Nandito na ito ang pinakadakilang palabas sa aking buhay. Ako, hindi ko maunawaan. Nagsimula akong umiyak, luha ng takot na matagal ko nang pinagpraktisan. Ito ba ay ari-arian ni Tatay Ernesto? Tumahimik ka. Naubos na ang pasensya ni Tita Rosario. Kumampay siya sa mesa. Ano ang alam mo? Ang iyong asawa, ang kanyang anak, siya ang magmamana nito.
Pumirma ka. Hindi, hindi. Paano kung gumaling si Tatay Ernesto? Sisigaw siya sa akin. Umiling ako at bumawi. Gagaling. Nagwala ng baliw si Tita Rosario. Sa tingin mo ba, ang ganiyang bulok na katawan ay magigising pa? Ano ang pinapanaginipan mo? Pumirma ka. Hinawakan niya ang bolpen at isinaksak sa aking kamay. Nandoon na ako sa panik. Tumingin ako kay Victor, ang aking tanging asawa, tumingin ng may pakikiusap. Victor, sabihin mo ang isang bagay. Natatakot ako. Hindi nangahas ni Victor na tumingin sa akin. Ibinaba niya ang ulo at nausal. Pumirma ka, Ana. Ang mama ay ginagawa ito para sa ating pamilya. Ang huling saksak ng kutsilyo ay pumutok sa aking puso. Ito ay hindi na sakit, ito ay sukdulang pagkasuklam. Hindi lang siya mahina, siya ay kasabwat ng kasamaan. Hindi. Itinapon ko ang bolpen sa sahig. Napalukso ako. Hindi ako pipirma. Ari-arian ito ni Tatay Ernesto. Kinakaway ninyo siya. Hindi ko kayang gawin iyon sa kanya. Ito ay isang krimen. Nakaalog si Tita Rosario. Hindi niya inaasahan na ang mapagpasakop na kasambahay ay mangahas na tumutol. Mangangahas kang tawagin akong magnanakaw? Oo, mabuti ka. Biglang ngumiti si Tita Rosario. Ang ngiting ito ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ayaw mong pumirma. Wag. Lumingon siya sa abogado. Ihanda ang mga dokumento para sa diborsyo. Natulala ako. Sino ang iniisip mong ikaw? Tumayo si Tita Rosario at lumakad ng palapit sa akin, binibigkas ang bawat salita. Iniisip mo bang ikaw ang amo sa bahay na ito? Pumara ka lamang kay Victor, sa pamilyang ito. Hindi ka pipirma? Hinawakan niya ako sa buhok ng napakalakas. Didiborsyo kita mula sa kanya kaagad. Itataboy kita sa kalye sa damit mo ngayon. Wala kang matatanggap na kahit isang sentimo. Babalik ka sa Batangas mo. Yumuko siya sa aking tainga at humihis. Ang iyong ina, narinig ko, masamang-masama ang puso. Kailangan ang agaran na operasyon. Kung wala ang aking pera, tiyak na mamamatay siya. Ang pinakabastos na suntok. Tinamaan niya ang aking nag-iisang mahinang punto. Ang katawan ko ay nanginig hindi mula sa takot, kundi sa galit. Galit na ganoon kalabis na gusto ko ngayong patayin ang babaeng ito, ngunit pinigilan ko ang sarili. Ginawa kong desperasyon. Hindi nay, pakiusap. Umiyak ako, pusok-puso, nakakatuway. Bumagsak ako sa sahig, niyakap ang kanyang mga binti. Nay, pakiusap, huwag ninyo gawin ito. Ang aking mama, anong gusto ninyo, lahat gagawin ko. Huwag lang ninyo hayaang mamatay ang aking mama. Pagkatapos ay pumirma ka. Malamig siyang nagtulak sa akin ng paa. Tumingin ako sa mga papel sa mesa. Tumingin ako kay Victor na nakaupo pa rin, nakayuko. Tumingin ako kay Kuya Pablo na ngumingisi. Pipirma ako, higbi ko. Nasalat ang aking boses. Pipirma ako. Huwag lang ninyong itaboy ako. Iligtas ang aking mama. Pumunta ako sa mesa, kinuha ang ballpen. Ang abogado ay pumipinto ng mga pahina. Pumirma rito, isulat ng buo. Volkov Anastasia Sergeyevna, asawa ni Romanov Viktor Mikhailovich, legal na kinatawan at tagapag-alaga ni Romanov Mikhail Alexandrovich. Nanginginig ang aking mga kamay, nahulog ang mga luha sa papel, pinagwawasak ang tinta. Ngunit ito ay mga luha ng pagpapalaya. Hindi nila alam, kakabigay pa lang nila sa akin ng sandata para lipulin sila. Inilagay ko ang huling pirma. Tapos na. Kinuha ni Tita Rosario ang mga papel sa akin. Parang natatakot na magbago ang isip ko. Inipit niya ito sa kanyang dibdib at nagkakwento. Ganyan, tingnan mo, kasambahay ka lang na handang gumawa ng kahit ano para sa pera. Napakamasunurin. Lumingon siya kay Kuya Pablo. Naglalab ang kanyang mga mata, agad na ipatapon ang espesyal na pulong ng mga stockholder. Bukas ng umaga 9:00, gusto ko na malaman ng buong mundo na ang aking anak, ang aking Victor, ay magiging bagong tagapangulo ng lupon ng Pilipinas Likas Resources Corporation. Nagsasaya sila, nagagalak,
Hindi na sila tumingin sa akin, naiiyak sa sahig. Nang gabing iyon, na may pasa sa pisngi at mga gasya sa kamay, pumasok ako sa kwarto ni Tatay Ernesto. Marami kang tiniis, anak ko, bumubulong siya. Alam niya ang lahat. Mayroon na sila ng mga dokumento, sinabi ko, na kamangha-manghang kalmado ang boses. Bukas ng umaga, 9:00, pulong ng mga stockholder. Mahusay, tumango siya. Inihanda ni Domingo ang lahat. Lumang mga stockholder, mga mamamahayag, at kahit na pulisya, lahat ay handa. Tumingin siya sa akin sa kanyang manugang na may mukha ng biktima ng pang-aabuso sa tahanan. Handa ka na ba, Ana, para sa katapusan? Nakatingin ako sa kadiliman. Handa na, Tatay Ernesto. Bukas ay ibabalik ko ang lahat para sa inyo at para sa aking sarili. 9:00 ng umaga. Ang pangunahing tanggapan ng Pilipinas, Likas Resources Corporation. Ang pinakamalaking conference room, nakalaan lamang para sa Board of Directors at nangungunang pamunuan, ngayon ay puno na hanggang sa bingit. 10 mamamahayag ang nagsisiksikan sa lobby, ngunit ang tensyon ay pumasok sa bawat sulok. Nakatayo ako sa isang maliit na preparatory room, tumitingin sa puwang. Sa kauna-unahang pagkakataon, nandoon na ako sa kumpanya ng aking biyenan. Mas maringal ito kaysa sa aking inaasahan. Ngunit hindi ako sa kalooban para sa pagtataka. Kumabog-kabog ang puso ko. Sa tabi ko, si Domingo, ang tapat na katuwang, ay inaayos ang bihis ni Tatay Ernesto. Hindi na siya bangkay sa higaan. Nakasuot siya ng perpektong itim na ternong pangnegosyo, maayos ang buhok. Kahit ayon sa plano ay nasa wheelchair siya, ang kanyang maharlikang aura ay nagsisimula na namang lumabas. Natatakot ka ba? Tahimik na tanong ni Tatay Ernesto, hindi inilayo ang tingin sa akin. Hindi. Sagot ko, kahit bahagya namang nanginginig ang boses. Nasasabik lang ako, mabuti, tumango siya. Gawing lakas ang sabik na iyon. Ngayon ikaw ang pangunahing tauhang babae. Si Domingo ay itinulak ang wheelchair patungo sa pinto. Oras na, Tagapangulo. Anastasia, malalim akong huminga. Kagabi ay hindi ako nakatulog. Gumamit ako ng pinakamabuting concealer na inihanda ni Domingo, ngunit hindi nito ganap na natakpan ang lilang pasa sa pisngi at nasugatan na labi. At nagpasya ako, hayaan na. Gusto kong makita ng lahat. Nagbukas ang pintuan ng conference room. Pumasok sina Tita Rosario, Kuya Pablo, at Victor, tulad ng mga nagtatagumpay. Si Tita Rosario ay nakasuot ng silk dress at diamond jewelry. Puno ng kapalaluan ang kanyang mukha. Kasabi niya si Kuya Pablo, malangisang ngumingisi. Si Victor, ang kanyang paboritong anak sa mahal na suit, ay mukhang elegante, ngunit ang tingin niya ay nagtatakbo. Hindi siya nangangahas na tumingin kahit saan. Perpektong puppet. Si Domingo ay itinulak ang wheelchair ni Tatay Ernesto. Ang pagpapakita ng gulay ay nagdulot ng magaang na bulong, ngunit mabilis itong pinawi. Oh, isang mabilis na tingin si Tita Rosario sa kanya. Ang kanyang boses ay puno ng mapanukso na pakikiramdam. Ang aming tagapangulo ay nagpasya ring bisitahin tayo. Anong karangalan? Sige, ilagay siya sa sulok na iyon, hayaan siyang makinig sa magagandang balita. Tahimik na itinulak ni Domingo ang wheelchair sa sulok sa likod ng mga hanay ng mga stockholder. Lahat ay nagsimulang maupo. Nakilala ko si Pedro Ignacio, ang lumang kaibigan na binanggit ni Tatay Ernesto. Tinitingnan niya si Kuya Pablo ng may galit. Umakyat si Tita Rosario sa pulpit, kinuha ang mikropono. Magandang umaga. Minamahal na mga stockholder, umubo siya. Alam ko na ang nakalipas na ilang araw ay may ilang kaguluhan sa ating kumpanya, ngunit maging panatag ang lahat, mga gawa iyon ng maliliit na mapaginggitera. At ngayon ay nandito tayo para solusyonan ang lahat ng problema. Mapagtagumpay siyang ngumiti. Ang Pilipinas Likas Resources Corporation ay hindi maaaring mawalan ng pinuno. Ang aking asawa, si Tatay Ernesto Romero, tulad ng inyong nakikita, ay sa kalagayan ng kanyang kalusugan ay hindi na kayang tuparin ang kanyang mga tungkulin.
sa makatuwid. Bilang kanyang asawa at legal na tagapag-alaga, mataas na itinaas ang folder na may mga dokumento na aking pinirmahan. Inihahayag ko na ang lahat ng kanyang 51% ng shares ay maayos at legal na inilipat sa kanyang nag-iisang takapagmana, sa aking anak na si Victor Andres Romero. Nanahimik. Nagkatinginan ang mga stockholder. Ilan ang nagsimulang magbulungan. At mula ngayon, naging mas malakas ang boses ni Tita Rosario, tinatakpan ang bulong. Inihahayag ko na ang bagong tagapangulo ng lupon ng Pilipinas Likas Resources Corporation ay si Victor Andres Romero. Malakas na pumalo si Kuya Pablo. Tumayo si Victor at mahiyaing yumuko. Inilibot ni Tita Rosario ang tingin sa sala, inuusisa ang sandali ng kapangyarihan. Mayroon bang sumasalungat? Tanong niya bilang formalidad, siguradong walang mangangahas. Mayroon. Ang boses na iyon mababa, ngunit malinaw at malamig ay nagpalikha ng lahat na lumingon sa pintuan at pumasok ako. Lumakad ako sa mataas na takong na inihanda ni Domingo, nakasuot ng puting blazer at pantalon na perpektong kasya sa katawan. Ang buhok ay nakakulot sa mataas, mahigpit na bun. Dahan-dahan akong lumakad. Ang tipak ng aking mga sapatos sa marmol ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Tik, tik. Matalim at malinaw lahat ng tingin ay nakahulog sa akin. Gulat, pagtataka, at nang lumakad ako ng mas malapit, sindak. Ang lilang pasa sa aking pisngi sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng bulwagan ay kitang-kita. Ikaw si Tita Rosario ang unang nakabawi mula sa pagkagulat. Sumigaw siya. Sino ang nagpapasok sa iyo rito? Ito ay pulong ng mga stockholder. Ano kang tao rito? Seguridad, seguridad, ilabas siya. Natulala si Victor. Sa kanyang mukha ay wala na ni isang patak ng dugo. Kailanman ay hindi niya ako nakita ng ganito. Ni hindi ko siya tiningnan. Lumakad ako ng tuwid patungo sa pulpit, tumayo sa harap niya at kinuha ang ibang mikropono. Magandang umaga, mga kababayan. Ang aking kalmadong boses ay kumakalat sa buong bulwagan. Ang pangalan ko ay Anastasia Volkov. Narito ako sa dalawang katangian. Ang unang katangian, tumingin ako sa mga stockholder. Ako ay stockholder ng Pilipinas Likas Resources Corporation. Stockholder kayo? Bulalas ni Pedro Ignacio. Opo, sinabi ko. 3 taon na ang nakalipas. Lihim na inilipat sa akin ni Tagapangulo Tatay Ernesto Romero ang 1% ng kanyang mga shares. Mayroon ako ng ganap na legal na karapatang manaroon rito. Naalog si Tita Rosario. Ano? 1%? Ang matandang iyon, ang pangalawang katangian. Lumingon ako sa kanya. Ang tingin ko ay yelo. Narito ako para ipabatid sa inyo, minamahal na Tita Rosario, na ang papel na hawak ninyo ay wala ng silbi, kundi basura. Anong pinagsasasabi mo? Nanginig siya. Sa galit. Unang suntok. Bulong ko sa mikropono. Pakitingnan ng lahat ang screen. Pinindot ko ang pindutan ng remote. Sa malaking screen sa likod ni Tita Rosario ay lumitaw ang isang dokumento na may pulang selyo ng korte. Ito ang aking petisyon para sa diborsyo. Inihahayag ko na ngayong 8:00 ng umaga ay nag-file ako ng unilateral na diborsyo kay Citizen Victor Andres Romero. Tinanggap ng korte ang petisyon. Ayon sa batas, mula sa sandaling tinanggap ang petisyon, anumang mga dokumento na may kaugnayan sa magkasamang ari-arian, lalo na ang pinirmahan sa ilalim ng presyon, ay nawawala ang legal na bisa nito. Sa ilalim ng presyon. Napalukso ang abogado ni Tita Rosario. Sinasabi ninyong sapilitan kayo. Iniharap ko ang aking mukha sa kanya. Itinuro ko ang pasa sa pisngi. Ang namamagang labi, nandito, sinabi ko, ang katibayan ng kusang loob na pahintulot na ibinigay ni Tita Rosario sa akin kagabi para mapirmahan ko ang papel na iyon. At mayroon akong audio recording kung saan siya ay nagbabanta na patayin ang aking ina kung hindi ako pumirma. Sumabog ang bulwagan. Ang bulong ay naging ingay. Ang mga mamamahayag sa labas, narinig ang kaguluhan, ay nagsimulang pumasok sa loob. Hindi.
Nagsimulang umurong si Tita Rosario. Pinagtaksilan mo ako. Hindi ko inaasahan ito. Hindi ko siya binibigyang pahinga. Pangalawang suntok. Muli akong pinindot ang remote. Nawala ang petisyon para sa diborsyo. Sa halip nito ay lumitaw ang resulta ng DNA test. Kahit hindi sana ako nagdiborsyo, sinabi ko, si Citizen Victor Andres Romero ay wala pa ring karapatang magmana ng ari-arian ng aking biyenan. Direkta akong tumingin kay Victor na nanginginig na halos mabuwal dahil binibigkas ko ang bawat salita ng malinaw. Hindi siya ang tunay na anak ni Tatay Ernesto Romero. Boom! Ito ay isang pagsabog sa isip ng lahat ng naroon. Naalog si Victor at bumagsak sa upuan. Nabulabog si Kuya Pablo sa pagkagulat at si Tita Rosario nagwala siya. Sinungaling. Nagsisinungaling ka. Mangangahas kang manira ng aking karangalan? Sumisigaw siya. Sumugod sa akin. Tulad ng isang sugatan na hayop. Lahat ng ito ay peke. Ang gulay na iyon. Paano siya makakagawa ng test? Bulok na bangkay na lang siya. Tapos na ang paggamit sa kanya. Sumisigaw siya. Itinuturo ang wheelchair sa sulok kung saan nakaupo si Tatay Ernesto. Ang buong bulwagan, parang sa kautusan, ay nanatiling naghihintay ng huminga. Lumingon doon at narinig nila ang boses. Hapis, ngunit puno ng kapangyarihan. Kanino ninyo ba tinatawag na bulok na bangkay, Tita Rosario? Sa bulwagan ay ganap na katahimikan. Ang bigat nito ay naramdaman, parang maaaring marinig kung lumilipad ang langaw. Lahat ng tingin ay nakapit sa wheelchair. At biglang gumalaw si Tatay Ernesto. Itinaas niya ang kamay at inalis ang kunwaring oxygen tube sa ilong. Binunot niya ang mga sensor ng tibok ng puso mula sa dibdib. Pagkatapos, nakasakay sa mga armrest. Dahan-dahan, napakadahan-dahanang tumayo siya. Nagtayo siya ng buong taas. Maringal, tulad ng hari na nabuhay mula sa patay. Napaliyad si Tita Rosario, nakakagulat, hindi makataong sigaw. Nagsimulang umurong siya, natisod at bumagsak sa sahig. Multo, ikaw, patay ka na dapat. Si Victor, kakatinag pa lamang ng malay, ay nakita ito at, bahala na, nawalan ng malay ng totoo. Si Kuya Pablo, ang tuso na deputy, ay mas mabilis na nakareaksyon sa lahat. Naunawaan niya na tapos na ang lahat. Lumingon siya at tumalon patungo sa pinto. Huwag ka nang gumalaw, Pablo. Ang boses ni Tatay Ernesto ay nagkulog. Dalawang pulis na naka-plain clothes, na dati ay nakaupo sa gitna ng mga panauhin, ay agad na hinawakan siya. Anong ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako, sumisigaw at nagsisiksik si Kuya Pablo. Mamamayan Rosas, malamig, na sinabi ng isa sa mga pulis. Mayroon kaming warrant para sa inyong pagdakip sa kasong pangingikil sa napakalaking halaga, pagtanggap ng suhol at pamemeke ng mga dokumento. Ni hindi man tumingin si Tatay Ernesto sa kanya, dahan-dahan siyang umakyat sa pulpit. Tumayo siya sa tabi ko. Tumingin siya sa babaeng kanyang kasama ng maraming taon ng buhay. Sa babaeng ngayon ay napurungot sa sahig. Nagulat kayo, Tita Rosario? Ang kanyang boses ay tahimik, ngunit bawat salita ay pumalo tulad ng martilyo. Nagulat na, hindi ako namatay? O nagulat na alam ko ang tungkol sa inyong dating kasintahan na pinagsilangan ng paslit na ito? Hindi. Ernesto, patawarin mo ako. Gumapang siya patungo sa kanya, sinisikap na yakapin ang kanyang mga paa. Huwag mo akong hawakan. Putol niya. 10 taon. 10 taon akong nagsinungaling sa higaan, nagkunwari na patay, para mapanood sila ninyong ikaw at ang iyong kapatid ay nagsasalita para mapanood ninyong ninakaw ang aking pawis at dugo. Pawis at dugo ng libu-libong manggagawa. Lumingon siya sa malaking screen, pakitingnan ng lahat. Ngayon siya ang pumindot ng remote, ang flash drive sa screen. Lumitaw ang dosena-dosenang katibayan. Video kung saan si Kuya Pablo ay tumatanggap ng maleta ng pera mula sa isang kontraktor. Audio recording kung saan pinag-usapan ni Tita Rosario
at Kuya Pablo kung paano isinangkot ang aksidente 10 taon na ang nakaraan. Kailangan talagang mamatay siya o kahit man ay manatiling paralitiko magpakailanman. Bank statement mula sa Switzerland. Singapore. Bilyon-bilyong inilipat sa ibayong dagat. Natulala ang bulwagan. Ang gulat ay napalitan ng galit. Mamamatay, sumigaw ang isang boses. Mga hayop. Ipakulong sila lahat. Itinaas ni Tatay Ernesto ang kamay. Tumahimik ang bulwagan. Pablo, sabi niya, ang inyong mga krimen ay haharapin ng batas. Ngunit kayo, tumingin siya kay Tita Rosario. Akala ninyo ay nagtagumpay kayo. Tita Rosario, na wala nang mawawala, nagkakuwento ng baliw, kakilakilabot na tawa, nagtagumpay. Sa tingin mo ay nagtagumpay ka sa akin, siya ay nagturo sa akin sa tulong ng dalaga. Sa tulong ng ano? Katibayan. Haha, ano pa ang gusto mo? Nagising ka. Wala ka pa ring silbi. Ang mga shares. 51% ng shares. Pumirma si Ana. Inilipat niya kay Victor. Ha ha ha. Kaya pa niyang makatayo, kinuha niya ang mga papel mula sa kamay ng namumutlang abogado. Nandito ang kanyang pirma. Nakikita ninyo. Voluntaryo siyang pumirma. Anong gagawin mo sa akin? Mahinahon na tumingin si Tatay Ernesto sa kanya. Tita Rosario, dahan-dahan niyang sinabi, matalino ka, ngunit mayroon kang isang kahinaan. Anong kahinaan? Masyadong matakaw, sabi niya. At masyadong hinahamak mo ang iba. Lumingon siya sa akin. Manugang, nandito ba ang iyong huling regalo para sa biyenang babae? Tumango ako. Lumabas ako sa harap. Tita Rosario, sinabi ninyong voluntaryo akong pumirma. Oo, sa inyong mga tuhod akong nagmakaawa. Kaya pakinggan ito. Sinabi ko at sinaksak ang audio recorder sa bulsa ng aking blazer. At sa buong bulwagan ay kumakalat ang tunog ng kahapon. Ang aking nangangapos na iyak, hindi nay, pakiusap ninyo. At ang malamig, walang awang boses ni Tita Rosario, pagkatapos ay pumirma ka. Didiborsyo kita mula sa kanya agad, itataboy kita sa kalye. Ang iyong ina, narinig ko, ay masamang-masama ang puso. Kung wala ang aking pera, tiyak na mamamatay siya. At ang aking desperadong sigaw, ako, pipirma ako. Huwag lang ninyo akong itaboy. Iligtas ang aking mama. Sa sandaling natapos ang recording, ang abogado ni Tita Rosario, namumutla, ay humakbang palikod. Ginang Rosario, lumapit ang parehong pulis. Opisyal kayong inaresto sa kasong panakot, pagpilit sa isang transaksyon na may layuning magnakaw ng ari-arian at pakikiisa sa pagtatangkang pagpatay sa mamamayan Ernesto Romero, 10 taon na ang nakakaraan. Inilagay nila ang mga posas sa kanya. Bitawan ninyo ako. Ako ang amo. Ako ang tagapangulo. Nagwawala siyang nagsisiksik. Ernesto, sinisira mo ako. Ana, diablo ka. Patatayain ko kayo. Patatayain ko ang buong pamilya mo. Inilabas siya. Ang kanyang mga sumpa ay matagal na kumakalat sa pasilyo. Sa bulwagan ay tahimik na sa wakas. Naiwan lamang ang mahinang pag-iyak. Gumaling si Victor mula sa pagkawala ng malay. Nakita niya ang lahat. Inaresto ang kanyang ina. Inaresto ang tiyuhin. Ang amang tinawag niya bilang ama sa buong buhay niya ay nakatayo, malamig tulad ng yelo. Nawala niya ang lahat, pamilya, kayamanan, kinabukasan, asawa. Gumapang siya sa akin, hinawakan ang gilid ng aking blazer. Ana, Anita, patawarin mo ako. Pakiusap, patawarin. Ako. Wala akong alam. Sa pilitan ng mama. Ako. Mahal kita, Ana. Patawarin mo ako. Tumingin ako pababa sa taong dating asawa ko. Minsan ay mahal ko siya, inaasahang siya ang magiging aking sanggalang. Malamig ko. Itinugot ang aking damit sa kanyang mga kamay. Hindi mo ako mahal. Mahal mo lang ang iyong sarili. Ang boses ko ay walang emosyon. Nakita mong pinalo ako at nanahimik ka. Alam mong ginagawa ng iyong ina ang kasamaan at pinayagan mo siya. Hindi ka lang mahina, ikaw ay kasabwat ng kasamaan.
Kinuha ko mula sa bulsa ang kopya ng petisyon para sa diborsyo at itinapon sa kanyang mukha. Duwag, sinabi ko. Mula ngayon ay wala nang nagbubuklod sa atin. Lumingon ako at pumunta kay Tatay Ernesto. Lumipas na ang bagyo. Ginamit ni Tatay Ernesto ang kanyang autoridad at bakal na kalooban para mabilis na mapanatag ang Board of Directors. Inilahad niya ang lahat ng orihinal na katibayan at nangako na iwawasto ang lahat ng kahihinatnan ng mga ginawa ni Tita Rosario at ng kanyang pamilya. Si Pedro Ignacio at ang iba pang lumang mga stockholder ay agad na tumulong sa kanya. Ako, malakas na inianunsyo niya, si Ernesto Romero ay opisyal na bumabalik sa posisyon ng tagapangulo ng lupon ng Pilipinas Likas Resources Corporation. Sumabog ang palakpakan sa bulwagan. Tumingin siya sa akin at ngumiti. At gusto kong ipakilala ang taong nagligtas sa akin at nagligtas sa buong korporasyong ito, ang aking manugang, si Anastasia Volkov. Mula ngayon, siya ang magiging Executive Vice President at kumakatawan sa lahat ng aking 51% ng mga shares. Lahat ng tingin ay muling nakahulog sa akin. Sa pagkakataong ito, wala nang pagkaawa, walang usisa. Naroroon ang paggalang. Si Pedro Ignacio ang unang tumayo at pumalo. Lumabas ako sa harap at yumuko. Alam ko na ang bagong laban ang labanan para sa pagbabago ng Pilipinas Likas Resources Corporation ay nagsisimula pa lamang, ngunit hindi na ako natatakot. 6 na buwan pagkaraan, ang gusali ng Pilipinas Likas Resources Corporation ay ganap pa ring nakapagtayo sa lugar nito, ngunit sa loob ay naramdaman ang bagong buhay. Lumabas ako sa conference room katatapos lamang ng mahirap na negosasyon sa mga Japanese partner. Matagumpay. Ang Pilipinas Likas Resources Corporation sa ilalim ng aming pamunuan ni Tatay Ernesto ay nalampasan ang krisis. Nabayaran namin ang lahat ng utang, muling itinayo ang buong sistema at ang kita sa huling quarter ay mas mataas pa kaysa sa pinakamainam na panahon. Ang mga pahayagan ay nagsulat na sina Tita Rosario at Kuya Pablo ay nahatulang habambuhay na pagkabilanggo para sa pagtatangkang pagpatay at pangingikil. Ang kanilang abogadong kasabwat ay nawalan ng lisensya at nakulong din, at si Victor, dahil hindi direktang kalahok sa sabwatan at dahil sa hindi matatag na mental na kalagayan, ay pinalaya pagkatapos ng ilang pagtatanong. Nawala siya mula sa Maynila. Pumasok ako sa elevator at bumaba sa underground parking. Binigyan ni Tatay Ernesto ng bagong sasakyan, ngunit tinanggihan ko. Sarili ko ang binili ng isang maliit na sasakyan mula sa aking unang sweldo. Maganda ang gabi sa Maynila. Dahan-dahan akong nagmamaneho sa mga kalye, binaba ang bintana para laruin ng hangin ang aking buhok. Pinaiksi ko ito. Naramdaman kong tunay na malaya na ako. Huminto ang sasakyan sa traffic. Sa kabilang banda ng kalsada, ang mga manggagawang panlinis ay nag-aalis ng basura. Isang payat ng itim na lalaki sa orange vest ang masipag na nagwawalis ng mga tuyong dahon. Itinaas niya ang ulo para punasan ang pawis. Si Victor iyon. Nagtama ang aming mga tingin sa likod ng salamin ng sasakyan. Natulala siya. At pagkatapos, tulad ng isang nagnanakaw na nahuli, nagmamadaling ibinaba ang ulo, mas mahigpit na hinawakan ang walis, yumuko, sinisikap na itago ang sarili. Tinitingnan ko siya. Wala nang galit, wala nang pagmamahal. Isang sandaling habag lamang tulad sa isang estranyo. Nagnilawing berde. Hindi na ako lumingon. Pinindot ko ang gas. At ang sasakyan ay sumuong pasulong.